Mr. Silent Channel. Kabanata 1711 hanggang 1720. Anuman ang antas ng paglilinang ay naroroon, ang buong katawan ay nanginginig, at ang espiritu ay lubhang naapektuhan. Labas ng mundo. Pinapanood ng The Gods of War at Aerung at iba pa sa Temple of War ang banggaan ng dalawang panig sa malaking screen. Kahit na ang labanan sa pagitan ng Tang Wulan at Guan Yu ay tila napakasimple, halos lahat ng naroroon ay isang title Daoluo o nagtataglay ng title Daoluo na antas ng paglilinang. Paanong hindi nila maramdaman ang ganoong kilig? Matagal nang naging solemn na ang mukha ni Aerung, at ang cultivation base ni Yutian Daoluo ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Sa kanyang opinyon, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay naging isang pag-iral na maaaring hamonin ang karamihan ng extreme Daoluo. Gayunpaman, sa harap ni Guan Yu, si Tang Wulan ay lumitaw na napakarupok. Hindi ko mahawakan ng kahit kaunting kalamangan. Sa sandaling ito, nang magbanggaan ang dulo ng baril ng magkabilang panig, ang buong screen ay biglang naging isang piraso ng nyebe, at imposibleng makita kung ano ang nasa loob. Tide ng enerhiya. Nagulat si Haori Daoluo Aurui. Napakalakas ng panghihimasok na pumipigil sa kanila na makita kung ano ang nasa loob. At ang antas ng panghihimasok na ito ay makakaapekto pa sa pagkakaroon ng buong maliit na mundo. Parang saglit lang, at parang matagal na sa isang mundo. Nang bumalik si Tang Wulan sa kanyang katinuan, nakaramdam lamang siya ng sakit sa buong katawan, na parabang siya ay nasaktan ng husto. Maraming bitik ang mga gintong kaliskis sa kanyang katawan, at ang dugo sa kanyang dibdib ay kumukulo rin. Sa di kalayuan, nasuspine sa ere si Yutian Daoluo Guanyo. Sa oras na ito, ang extreme Daoluo na ito ay natatakpan na ng milky white battle armor. Ang mga pakpak ng sandata sa labanan ay kumalat, at walang partikular na napakagandang lugar sa buong katawan, kahit na walang halo sa ilalim ng mga paa, ngunit ito ay nakabitin doon, na parang natural na sumasalamin sa langit at lupa, at natural itong nakakaapekto sa mundong ito. Bumalik sa pangunahing kaalaman. Napakalakas ng 4-character battle armor. Hinigpitan ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nakatitig. Nagulat siya nang makitang medyo iba ang pakiramdam sa pagitan niya at ng Golden Dragon Spear. Tila naramdaman niya ang emosyon ng artifact na ito. Oo, ito ay isang uri ng kahangahangang induction, at kung ano ang ipinasa sa kanya mula sa gintong sibat ng dragon ay kaguluhan, nakakapaso, hindi matitinag, mataas na espiritu, at ang talas na Sum-Iris sa lahat. Tila sa wakas ay naging bahagi na ito ng katawan ni Tang Wulan sa sandaling ito. Mula sa sandaling ito, lubos niyang nakilala ang kanyang pag-iral. Bahagyang tumanggo si Guan Yu kay Tang Wulan, maaaring pilitin ako nitong gumamit ng 4-character battle armor para ipagtanggol at pigilan ang impact. Naging spear god ka. Saglit na natigilan si Tang Wulan, at natauhan ito sa isang iglap, nagmamadaling itinaas ang kanyang mga kamay, itinuwid ang kanyang dragon spear, at magalang na yumuko kay Yutian Daoluo. Salamat, senyor, para sa pagiging perpekto. Sa oras na ito, paanong hindi pa rin niya maintindihan? Sa buong proseso ng hands-on ngayon, ginagamit ni Yutian Daoluo ang kanyang mga aksyon para apihin ang kanyang potensyal, na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan at madama ang direksyon ng Diyos ng Baril. Pagkatapos ng tunay na pag-unawa sa Diyos ng Baril, si Tang Wulan ay tila nagbukas ng pinto tungo sa isang bagong mundo, at ang bagong-bagong mundong ito para sa kanya ay sadyang lubos na gumagalaw. Parang nag-iba ang lahat, tila tumaas sa ibang antas ang kanyang pag-unawa. Tila nagkaroon siya ng bagong pananaw sa itinuro sa kanya ng kanyang ama, ang hindi tiyak na bagyo, at ang libong taon ng Beyan. Higit pa riyan, para sa lahat ng iba pang hindi malilimutang bagay, ang mga damdamin ay naging ganap na naiiba. Ito ba ang tunay na pakiramdam? Ito ay pag-unawa. Sa wakas ay naunawaan niya na ang tinatawag na Spear God Realm ay talagang natagpuan ng bakas ng kagandahang antas ng Diyos, at kahit na ito ay bakas lamang, ang mga Diyos at mga tao ay ganap na naiiba. Ang pinto sa isang buong bagong kaharian ay nagbubukas sa kanya. Mula sa sandaling ito, talagang tumuntong siya sa mundo sa parehong antas ng limit Daoluo. Si Guan Yu ay walang alinlangan na mabait na inutusan siya. Kung wala ang patnubay nitong extreme Daoluo, maaaring dumating si Tang Wulan sa puntong ito sa hinaharap, ngunit mahirap sabihin kung gaano ito katagal. Bahagyang ngumiti si Guan Yu, dahil mayroon kang mabuting pangunawa. Gusto ko lang magtanim ng binhi para sa iyo. Ngunit hindi ko inaasahan na gagawa ka ng isang tagumpay. Mukhang ang ganda talaga ng pananaw ni Lao Cao at Zhang Xin. Pinili nila ang tamang tao. Lubos akong sigurado ngayon na mayroon kang pagkakataong magmana ng kaluwalhatian ng iyong nakatatandang kapatid. Mag-ingat sa parehong oras, at walang pagmamataas. Huwag mong madaling ilagay sa panganib ang iyong sarili anumang oras para sa ikaluluwalhati ni Shrek. Para sa kaluwalhatian ni Shrek. Sabi ni Tang Wulan na may matitigas na mata. Sa sandaling ito, sa di kalayuan, isang figure ang lumipad. Ito ay si Sima Jinchi, ang marahas na windsword na demonyo. Dati, sumugod siya dito sa pinakamabilis na bilis, baka ma-accident si Tang Wulan.
Sa wakas, malapit na siyang sumugod sa midfield, at isang walang kapantay na puwersa ng energetic na kapangyarihan ang dumating, at direktang binaligtad ang Sword God Dauluo sa lupa. Bagamat hindi siya nasugatan, siya ay nahulog ng husto at sa wakas ay nakabawi at nagmadali sa gilid na ito. Young Master, okay ka lang ba? Si Sima Jinchi ay halos mabulalas. Umiling si Tang Wulan at tumingin kay Yutian Daoluo, Senior, ang larong ito. Bahagyang ngumiti si Guan Yu, hayaan mo silang magpatuloy. Kung kaya nilang manalo, kahit na mag-drawing ka. Pwede ring sumugod ang kasama mo. 3 hanggang 4. Depende sa level nila. Agad na lumingon si Tang Wulan kay Sima Jinchi at sinabing, Sima, bumalik ka sa base camp at labanan si Yuanan at ang iba palaban sa ibang mga Diyos ng digmaan. Saglit na natigilan si Sima Jinchi, at hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nagmamadaling hinimok ni Tang Wulan, pumunta ka, andito ako. Okay. Pumayag na lang siya, tumalikod at tinungo ang base camp sa pinakamabilis na bilis. Kung bakit gustong tanungin ni Tang Wulan si Yutian Daoluo Guanyu, natural lang yun dahil malinaw niyang naramdaman na hindi siya maaaring maging kalaban ni Guanyu sa isang purong kompetisyon ng lakas. Nakatayo na ang isang ito sa tuktok ng sangkatauhan. Sa katunayan, kung ganap na pukawin ni Guanyu ang 4-character battle armor at maglunsad ng pag-atake ng buong lakas, natatakot ako na hindi nila sila mapipigilan sa pagsanib puwersa. Ito ang kapangyarihan ng pinakamalakas sa mundo. Sa makatuwid, ang tanong niya ngayon ay nagtatanong kay Guan Yu kung kailangan pa bang magpatuloy ang labanang ito. At ang sagot ni Guan Yu ay malinaw na hayaan ang kanyang mga kasama na samantalahin ang pagkakataong ito upang maranasan ito. Sa kanilang antas, hindi madaling magkaroon ng kalaban na may sapat na lakas, lalo na kapag ang kalaban ay palaban. Sa ganitong paraan lamang mapapasigla ang potensyal. Siyempre, sa kabilang banda, ito ay pareho para sa lahat ng mga Diyos ng digmaan ng Diyos ng digmaan. Senior, may naisip lang akong trick, pwede bang magtanong pa? Magalang na sabi ni Tang Wulan kay Guan Yu. Bakas sa mga mata ni Guan Yu ang pagkagulat, oo naman, binata ito. Napakabilis ng recovery. Napakaganda. Gawin natin ito. Gayunpaman, kailangan nating kontrolin ang intensity ng enerhiya. Ayokong ipasok tayo sa Temple of War. Ang maliit na mundo ay ganap na nawasak. Tumanggo si Tang Wulan sa kahihiyan. Naramdaman na lang niya na pinakawalan ni Guan Yu ang 4 na karakter na sandata sa labanan, ang isa ay para labanan ang resulta ng tinik ng kanyang Dragon Emperor, at ang isa ay para protektahan ang larangan ng digmaan ng Diyos ng digmaan, para hindi sila mahuli. Nawasak dahil sa pagkakabangga. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, itinaas ni Tang Wulan ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay, at sa isang iglap, isang walang katulad na kabaliwan ang biglang sumabog mula sa kanya. Bulong niya sa kanyang sarili, at sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang lalaking may pulang buhok at 12 matingkad na pulang pakpak ang lumitaw sa kanyang likuran. Sa buhay na ito ay isang away o isang kabaliwan. Sa isang iglap, ang nakakabaliw na amoy ay tumaas, na parang isang malakas na pagbabago-bago ng dugo ang bumaril mula sa katawan ni Tang Wulan, maging ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay nahawahan, na nagdagdag ng madugong halo. Ang nakakatakot na aura ay pumailang lang, sa likod niya, ang pulang dugong 12 pakpak ay ipinakita, na nag-iisip ng konkreto. Hindi niya makalimutan na sa espiritual na mundo, nakita niya ang 3 malalakas na kalaban sa harap ng kanyang ama. Ang 3 napakalaking pag-iisip na iyon, sa proseso ng pag-unawa sa alindog ng baril, sa wakas ay nakaramdam ng isang bagay at isinama ang mga ito sa kanyang sistema. Dahil nilikha niya ang Dragon Emperor Break at Dragon Emperor Slash sa Dragon Emperor Forbidden Law. Siya ay naghahanap ng mga pagkakataon upang makumplito ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa pagbabalik sa sekta at pagsasama-sama ng lahat ng mga batas sa isa, ngunit hindi siya kailanman nakapasok. Hanggang ngayon, sa pag-unawa sa kaharian ng Diyos ng Sibat, sa wakas ay hayaan siyang likhain muli ang tinik ng emperador ng dragon. At pagkatapos, damaloy ang alindog, at naging natural ang pangunawa. Kailangang tuluyang mailabas ang nasa isip niya. Sa ganitong paraan lamang tayo mabubuhay hanggang sa sandaling ito ng kaliwanagan. At si Yutian Daoluo ay walang alinlangan na ang kanyang pinakamahusay na sharpening stone ngayon. Tiningnan ni Guan Yu ang mga pagbabago sa kanyang katawan at laking gulat niya nang maramdaman niya ang pag-aapoy ng kanyang hininga. Ang life and death shot ni Tang Wulan ay nag-iwan na sa kanya ng napakalalim na impresyon. Hindi niya inaasahan na sa maikling panahon ay tila nakahanap na siya ng ibang paraan. Hindi na magagamit ng batang ito ang salitang henyo para ilarawan. Isa lang itong multo. Biglang humakbang pasulong si Tang Wulan, ang kanyang katawan ay umaagos na may dugo, na parang isang dugo pulang halo ng 12 pakpak ang lumitaw sa kanyang likuran. Nagkaroon ng pagsabog ng liwanag sa kanyang mga mata, at sumigaw siya, ipagbawal ang ordinaryong, ang Dragon King. Sa marahas at malakas na dagandong ng dragon, siya ay naging isang madugong bulalakaw, na may walang katulad na sigla, na may sukdulang kabaliwan, desperadong pinaghalo dito, at ang kabaliwan ay ganap na sumabog. Ang lahat ay tila inilabas sa sandaling ito. Para lang sa sandaling iyon ng kabaliwan.
Ang Dragon King ay hindi kailangang maging ordinaryo, at hindi ito mabubuhay kung hindi ito baliw. Ang lahat ng kabaliwan ay nauwi sa instant charge na iyon. Boom! Sa labas, malinaw na ang screen. Ang kulay dugo na bulalakaw ay nakita, at sa susunod na sandali, ang dagandong na sinamahan ng mga snowflake, muling tumakip sa screen. Ang base camp ng Shrek sa larangan ng digmaan ng Diyos ng Digmaan. Si Yuan Enyahui ay mataimtim na tumingin kay Emperor Sword Dao Luo Long Chanwo at Divine Sword Dao Luo Sumengjon na papasok sa base camp. Sa kabilang banda, dahan-dahan ding pumasok sina Mo Chin Dao Luo Mo Zihong at Kang Long Dao Luo Nangang Yi. Huminto silang lahat ilang sandali matapos maglakad papunta sa base camp, halatang takot sila sa mga defensive tower sa base camp. Ang mga Diyos ng apat na dakilang digmaan ay kalmado, nakaharap sina Yuan Enyahui at Shu Shaoyan. Ngunit kahit na sa oras na ito, si Yuan Enyahui ay hindi kalahating duwag, ang kanyang tingin ay naging malalim, at ang hininga ng buong tao ay nasa loob, ngunit ito ay parang isang matayog na bundok na nakatayo sa harap ni Shu Shaoyan at hinayaan si Shu Shaoyan na hindi maramdaman ang epekto. Sa sariling lakas na mas mababa kaysa sa malakas na aura ng apat na pinamagatang Dao Luo, may isip ang lakas ni Yuan Enyahui sa panahong ito. Actually, pwede ka namang sumuko. Mahinang sabi ni Mo Chin Dao Luo Mo Zihong. Walang pakialam na sinabi ni Yuan Enyahui, sino ang makakapagsabi ng resulta bago ito gawin. Bahagyang ngumiti si Mo Zihong, bakit, sa tingin mo may pagkakataon ka pa? Sinabi ni Yuan Enyahui, matagal ko nang narinig na si Ma Kang Dao Luo ang Battle Spirit Master ng unang sistema ng kontrol ng Battle God Temple. Hindi mo kaya ito makontrol gamit ang iyong bibig? Sa sandaling sinabi niya ito, si Kang Long Dao Luo Nangang Yi ay ngumisi sa gilid ng kanyang bibig at halos tumawa ng malakas. Nanlamig din ang ekspresyon ni Mo Zihong. Sabi nga, gusto niyang maapektuhan ang mood ng kalaban. Kung tutusin, napakabata pa ng mga kalaban niya. Sa relatibong pagsasalita, mas malamang na mawala ang kanyang kaisipan. Ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganoon kalaki ang kabalintunaan ng kabilang partido. Dahan-daang humakbang si Emperor Sword Dao Luo Long Chanwo, pagkatapos ay tapusin ito sa lalong madaling panahon. Gaya ng sinabi niya, isang mahabang espada na may mapusyaw na asul na liwanag ang tumalon sa kanyang pagkakahawak. Ang Emperor Sword ay may payat na katawan, 4 na metro ang layo. Kapag wala na ang Emperor Sword, mayroon itong kamahalan sa buong mundo. Ang Divine Sword na si Dao Luo Sumengjon ay sumunod na malapit, at ang Divine Sword ay lumitaw kasama ang Spirit Ring, at ang kristal na dilaw na katawan ng espada ay sumasalamin sa Emperor Sword. Ang dalawang tao ay isang timpla lamang ng hininga, na tila may pangkalahatang pagpapabuti. Hindi lang ito kasing simple ng pagkakaroon ng martial arts fusion skills, kundi pati na rin ang tacit understanding na nabuo ng dalawang makapangyarihang mag-asawang God of War sa mga nakaraang taon. Si Mo Chin Dao Luo ay umupo ng diretsyo si Mo Zihong, si Mo Chin ay nakaunat sa kanyang mga tuhod. Naglakad si Kang Long Dao Luo mula sa isang tabi, ngunit hindi siya humakbang pasulong, ngunit nanatili sa tabi ni Ma Kang Dao Luo bilang kanyang tagapagtanggol. Hindi naman sa minamaliit sina Yuan Enyahui at Shu Shaoyan. Ito ay dahil mayroon ka ng super controlling Spirit War Master, kasama ang kombinasyon ng dalawang espada, ang Emperor Sword Dao Luo at ang Divine Sword Dao Luo, na maihahambing sa Ultimate Dao Luo. Hindi naramdaman ni Kang Long Dao Luo na kailangan pa niyang sumali. Bukod dito, may isa pang tao sa panig ni Shrek na hindi lumitaw, at gusto niyang bantayan si Sima Jinchi na lumitaw sa larangan ng digmaan anumang oras. Ang apat na Gods of War ay binago lamang ang kanilang mga posisyon at ganap na ipinakita ang kanilang mayamang karanasan sa pakikipaglaban. Ding ding dong dong. Tumugtog ang tunog ng piano, at napuno ng magic sound ang utak ko. Punong-puno ng ritmo ang tunog ng piano ngunit may kakaibang mapang-ipong pakiramdam ang tumunog. Si Mo Chin Dao Luo Mo Zihong ay karapat-dapat na maging isang super controlling soul warfare master, ang kanyang soul ring ay talagang pabago-bago ng ritmo tulad ng tunog ng piano, at ang iba't ibang negatibong kakayahan ng kaluluwa ay halos sakop ng tunog ng piano. Isang malamig na ungol ang tumunog mula sa likod ng Yuan Enyahui, at pagkatapos, ang ilaw sa itaas ng Shrek Base Camp ay biglang lumabo, at ang makinang na gininto ang liwanag ay namukadkad sa likod ng Yuan Enyahui. Sa langit, kumikinang ang liwanag ng mga bituin, parang diretsyong bumagsak ang gabi. Hindi napigilan ng apat na Diyos na tumingin sa langit ng sabay. Mga pagbabago sa langit. Ang kakayahan ng isang Soul Master na magdulot ng celestial na pagbabago ay napakabihirang, ngunit sino man ang nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Para kay Shu Shaoyan, mayroon din silang napakakaunting impormasyon. Ang tila batang babae na ito ay palaging hindi nakikita sa mga Shrek 7 monsters. Walang kahit na anong impormasyon tungkol sa labanan. Ang tanging alam ko lang ay isa siya sa 7 halimaw ng Shrek. Kapag weekdays, kakaunti lang ang mga kuha niya. Ito ay mas mababa sa harap ng iba. Sabay na pumutok sina Emperor Sword Dao Luo Long Chanwo at Divine Sword Dao Luo Sumengjon, dalawang sword lights na asul at dilaw ang agad na bumaril, at dumiretso sa Yuan Enyahui.
Ang kaluluwa ng espada ay parang isang pares ng mga dragon, na may malakas na aura. Magkasama ang dalawang espada. Kahit na ito ay kombinasyon lamang ng dalawang espada ng mga ordinaryong kakayahan ng kaluluwa, ito ay may malaking pagtaas para sa kanila, at ang mag-asawa ay may parehong isip. Alam mo, ang Emperor Sword Daoluo Long Chanwu ay isang powerhouse ng ika-78 na antas ng title Daoluo, kasama ang isang Divine Sword Daoluo. Ang kombinasyon ng dalawang espada ay hindi gaanong mas malala kaysa sa antas ng limitasyon. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagliwanag ang mga bituin sa langit, at 3 ilaw ng bituin ang nahulog mula sa langit. Sobrang bilis ng liwanag. Ang pinakamalakas na Agile Attack Type Spirit Master ay maaaring malampasan ang bilis ng tunog, ngunit kumpara sa liwanag, ito ay talagang hindi gaanong mahalaga. Naramdaman na lang ni Mo Qin Daoluo Mo Zihong na nanigas ang kanyang buong katawan, at nanigas din ang kanyang mga daliri. Ang dalawa pang sinag ng liwanag ay sumisikat sa dalawang Daoluo, ang Emperor Sword at ang Divine Sword. Sabay ding tumigil ang masiglang momentum ng dalawang lalaki. Ngunit sa sandaling ito, lumipat si Yuan Enyahui. Nanginginig ang kanyang katawan, nakarating na si Yuan Enyahui sa harap ni na Emperor Sword Daoluo at Divine Sword Daoluo, sabay-sabay na ikanaway ang magkabilang kamao. Ang kanyang pag-atake ay inilunsad halos sa sandaling bumagsak ang liwanag ng bituin, kaya, sa sandaling ang liwanag ng espada ay lumabo, at huminto ang dalawang figure ni Title Daoluo, ang Yun Vortex Divine Fist ay dumating na. Pinuprotektahan ng kapangyarihan ng espiritu, ang asul na liwanag ng espada at ang dilaw na liwanag ng espada ay sabay na tumigil. Ang liwanag ng espada ay natural na namumulaklak at tumayo sa harap niya. Boom, boom. Pagkatapos ng dalawang dagandong, umatras ang mag-asawa bilang tugon. Ang malakas na puwersa ng pagpunit ng Yunwu Divine Fist ay ginawa ang kanilang sword light sway, lalo na sa gilid ng Divine Sword Daoluo, ang sword curtain ay direktang napunit. Sa mga tuntunin ng cultivation base, hindi siya gaanong mas malakas kaysa kay Yuan Enyahui, hindi pa banggitin ang pagtaas ni Yuan Enyahui sa Dark Demon Dragon, at mayroon na siyang espiritong kapangyarihan na malapit sa antas ng Super Daoluo. Ang lakas ay natural na tumaas. Si Kang Long Daoluo sa malayo ay nakatitig sa kawalan. Ano ang sitwasyon? Alam nila ang lahat dito, kabilang ang hanay ng pag-atake at lakas ng mga tore ng depensa ng base camp. Sa makatuwid, sa proseso ng pag-cut-in, hindi lang pumasok si Emperor Sword Daoluo at Divine Sword Daoluo sa range ng defensive tower. Sa kanyang opinyon, tama lang ang timing ng cut. Higit pa rito, ang kontrol ni Makon Daoluo Mo Zihong ay nagpapahina sa kanyang kalaban. Kahit anong tingin mo sa kalaban, wala ni isa sa kanila ang makakasuporta ng ilang round para tapusin ang laban. Ngunit ang ilang bituin na nahulog mula sa langit ang nagpabago sa lahat. Hindi man lang nila inisip kung ano ang nangyayari, nag-ambala sila sa liwanag ng bituin. Ang pinaka hindi komportable ay talagang si Mo Zihong, Makon Daoluo. Ang kanyang musika ay nag-ambala, at ang kanyang martial soul ay natural na huminto, at halos lunukan niya ang kanyang sarili sa ilalim ng impluensya. Ang pose na inilagay sa iba ay talagang hindi komportable. Ang magkakaugnay na ritmo ay biglang nag-ambala, bagaman ito ay isang maikling segundo lamang. Ngunit kung nais mong magsimula muli, pagkatapos ay kailangan mong magsimula muli, walang paraan upang ipagpatuloy ito ng direkta. Nandoon si Kang Long Daoluo Nangang Yi na hamarang sa harap niya. Akala niya ay makokontrol niya ang kanyang kalaban ng walang prinsipyo, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong sitwasyon. Kung siya man o Divine Sword Daoluo at Emperor Sword Daoluo, may mga pagdududa sa kanyang puso sa mga oras na ito, anong klaseng kakayahan ang Starlight ngayon? Malinaw na wala silang anumang nakakasakit na kapangyarihan, ngunit ginagawa lamang nito na hindi sila makagalaw. Double Boxing Retreats Divine Sword Daoluo at Emperor Sword Daoluo, Yuan Enyahui ay hindi tumigil doon, ang kanyang katawan ay biglang tumaas, at ang kanyang katawan ay agad ding lumaki. Ang dalawang soul ability ni na King Kong Titan at Troll Titan ay sunod-sunod na pinakawalan, na agad namang nagpalakas ng kanilang hininga. Nagpatuloy din ang unang Spirit Ring, at ang kapangyarihan ng Titan ay pinakawalan. Sumikat ang dilaw na liwanag sa kanyang katawan, at biglang pumutok muli ang kanyang mga kamao. Isang positibo at isang negatibo, si Yanwu Shenquan. Saktong sabog ang kanyang mga kamao, muling nagbago ang mga bituin sa langit. 3 pang starlight ang bumaba mula sa langit, at ang target ay ang naunang 3. Sa pagkakataong ito, naghanda na ang 3 title Daoluo. Ang Magic Qin Daoluo ay naglabas ng sound wave sa hangin, na ginawa itong light curtain. Labanan ang liwanag ng bituin. Kagagaling lang ni Emperor Sword Daoluo at Divine Sword Daoluo sa kanilang galit sa oras na ito. Tahimik na nagtutulungan silang dalawa, at nakipag-usap na sila sa isa't isa. Ang banal na liwanag sa mga mata ni Emperor Sword Daoluo Long Chanwu ay kumikislap, at ang Emperor Sword ay hamagod pasulong, naglabas ng isang talas-talas na anino ng espada, habang ang Divine Sword Daoluo ay tumaas sa langit na may liwanag ng espada, na dumurog sa dalawang bituin. Hindi sila naglakas loob na muling tumama ang liwanag ng bituin na ito. Ang pakiramdam ng pagiging kontrolado sa isang iglap ay talagang hindi komportable.
Ang pinaka-nakakatakot sa Star Rod ni Shu Xiaoyan ay ang ganap na bisa nito. Kapag natamon ka, gaano man kalakas ang sarili mong panlaban, siguradong makokontrol ka ng pilit. Kung gusto mong hindi makontrol, dapat mong basagin ito, o iwasan ito. Ang bilis ng liwanag ay napakabilis, halos imposibleng umiwas. Pagkatapos ay kailangan mong gumamit ng isang napakalakas na kakayahan ng espiritu upang talunin ito. Hindi ganoon kadaling sirain ang liwanag. Ang pagtagos ng liwanag ng bituin ay napakalakas. Sa pagpapabuti ng cultivation base, ang bawat isa sa Starlight at Star Brilliance ni Shu Xiaoyan ay lumalaban. Ang kalaban ay kailangang kumonsumo ng hindi bababa sa 3 beses ng kanyang soul power para magawa ito. Higit pa, ang nagniningning na bituin na ito ay higit pa sa 3 paraan. Hiss! Ang matinis na tunog ng pagbasag ng seda ay tumunog, at ang vortex ay tinusok ng Emperor Sword, ngunit sa sumunod na sandali, naramdaman ni Emperor Sword Daoluo Longqianwu ang isang malakas na kaguluhan sa kanyang harapan na agad na sumabog. Kung may mga bakas ng puyaw ng tubig mula sa nakaraang sandali, kung gayon ang pagsabog ng susunod na sandali ay puno ng kaguluhan. Nang magkahiwalay ang dalawang vortex na orihinal na positibo at negatibo, para silang mga bombang pinasabog. Sa isang iglap, gumawa si Blancpain ng napakapangangilabot na puwersa ng pagsabog. Kinailangan ni Longqianwu na magdala ng isang piraso ng anino ng espada sa kanyang harapan upang isa-isang labanan ang magulong agos ng hangin na ito. Sa oras na ito, hindi na natulungan ni Divine Sword Daoluo ang kanyang asawa, dahil pagkatapos ng dalawang starlight sa harap, may mga malalaki at malalaking starlight na bumabagsak mula sa langit, halos barilin ng 4 na may titulong Daoluo present. Luo. Ang liwanag ng bituin ay napakasikip na hindi lang Magic Chin Daoluo sa kabilang panig, maging si Kanglong Daoluo ng Gang Yi ay kailangang kumilos, sumasabog sa hangin na may isang suntok na may tunog ng mga dragon. Medyo kakaiba ang martial soul ni Kanglong Daoluo. Hindi siya totoong Dragon Martial Soul, ngunit ito ay isang espesyal na pag-iral, katulad ng kaluluwa ng dragon na nakita ni Tang Wulan sa sementeryo ng dragon. Nang magising ang sariling Martial Soul ni Kanglong Daoluo, nakilala siya ng isang Dragon Soul at ginawa itong sariling Martial Soul. Sa makatuwid, ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay simple at hindi mapagpanggap, ngunit ito ay puno ng hininga ng Dragon Clan, siyam na kakayahan ng kaluluwa, bawat isa ay may kapangyarihan ng Dragon Clan, ngunit siya mismo ay hindi maaaring gawing tunay na dragon ng espiritong katawan. Kaya lang, ang kaluluwa ng dragon ay nagtataglay ng katawan, at hindi man lang ito makagawa ng kaliskis. Bagamat kulang ito sa malakas na kapangyarihan sa pagtatanggol ng angkan ng dragon, mas malakas din ito kaysa sa karaniwang tunay na espiritu ng martial arts ng dragon sa espiritual na antas. Ang kanyang kamao ay ang kanyang pinakamahusay na sandata, at bawat suntok na kanyang ilalabas ay may sariling hugis dragon. Sa tuwing kumikinang ang mga bituin sa langit, magkakaroon ng liwanag ng bituin na bumabagsak, na nagpapaputok ng 4 na title Daoluo. Maging si Makon Daoluo, na isa ring Control System War Spirit Master, ay hindi napigil ang mabigla sa kanyang malakas na kontrol. Hindi lang mahirap pigilan ang starlight niya, pero ang pinakamahalaga, kapag nataman siya, makokontrol talaga siya. Okay lang na makontrol, pero ang kalaban ay may makapangyarihang Assault Type War Spirit Master. Hindi mo ba nakita na si Emperor Sword Daoluo at ang mag-asawa ni Divine Sword Daoluo ay medyo nag-inat sa ilalim ng malakas na pag-atake ng isa't isa? Walang sinuman sa kanila ang umasa na may ganoong Soul Master na may napakalakas na control force na nakatago sa gitna ng 7 Shrek monsters. At ang aksidenteng ito ay walang alinlangan na direktang nakaapekto sa labanan ng pangkat na ito. Sa tingin nila ngayon, ang lahat ay hindi kasing simple ng iniisip, at least ito ay magiging mas komplikado, at mas magtatagal. Sa oras na ito, may patuloy na dagandong sa di-kalayuan, na malinaw na dulot ng pag-aaway ni Tang Wulan at Yutian Daoluo Guanyo. Tuwing yumanig ang bundok, may kilig na nararamdaman. Mayroon pa ring isang tao na hindi lumitaw sa larangan ng digmaan, at sa sandaling sila ay sumugod, ang sitwasyon dito ay malamang na magbago muli. Dapat itong gawin ng mabilis. Nangang. Si Emperor Jian Daoluo Longqianwu ay sumigaw kay Nangang Yi. Magkasama silang lahat sa loob ng maraming taon, at tahimik silang nakikipagtulungan sa isa't isa. Hindi na kailangang sabihin, alam din ni Nangang Yi kung ano ang dapat niyang gawin. Ayon sa mga batas ng mga Spirit Masters, mas malakas ang control force ng Control System War Spirit Masters, sa pangkalahatan, mas mahina ang kanilang defensive power. Attack power din. Ang pinakamahusay na paraan upang malutas ang malakas na pag-atake ng kalaban ay ang unang manalo sa control system ng Espiritu Master ng kalaban. Nang si Emperor Sword Daoluo ay sumigaw ng mga salitang Nangang, ang Emperor Sword sa kanyang kamay ay inalog, at isang malakas na layunin ng espada ang biglang lumabas. Ang ika-6 na singsing ng espiritu ay kumikinang ng maliwanag sa kanyang katawan, Emperor Sword. Hari sa buong mundo. Isang figure na may korona sa kanyang ulo ang lumitaw mula sa likod ng Longqianwu, at ang mapilit na panggigipit ng walang kapantay na nakatataas na tao ay agad na dumating, na parang dinudurog ang Emperor ng langit. Ang walang laman ng Emperor Sword ay lumaki, at isang kakilakilabot na anino ng espada na 10-10 metro ang haba ay nahulog mula sa langit. Dumiretso sa Yuanan Yahui at putulin.
Hindi nagulat si Yuan Enyahui, ang ikalimang spirit ring ng kanyang katawan ay nagliwanag ng maliwanag, at isang kakaibang kristal na dilaw na liwanag ang biglang sumilay sa kanyang buong katawan, at pagkatapos ay biglang umungal. Boom! Isang marahas na pagkabigla ang biglang sumabog mula sa kanya. Sa sandaling iyon, wala pang 10 metro ang nasa talampas niya, na parabang bigla siyang naging 100 metro, at ang nakakatakot na puwersa ng pagkabigla ay tinangay ang mga manunood sa sandaling iyon. Maging si Nangang Yi ay naapektuhan sa isang tiyak na lawak. Naramdaman lamang ni Emperor Sword Daoluo na ang kanyang hari ay nahaharap sa isang mabangis na bagyo. Ang Emperor Sword ay umindayog at biglang naging mabagal. At ang pinalaking Yuan Enyahui ay tumagal lamang ng ilang sandali, at sa susunod na sandali, may isa pang Yun Vortex Divine Fist na sumasabog pabalik sa Emperor Sword. Ang ikalimang espiritong kakayahan ng Titan Great Ape, ang Giant Spirit Shock. Ang kakayahan ng espiritong ito na si Yuan Enyahui ay bihirang gamitin dahil ang orihinal na higanting pagkabiglan ng espirito ay masyadong kumonsumo. Hanggang sa siya ay naging titled Daoluo, ang Soul Core ay natural na umikot, na muling nagdaragdag ng Soul Power. Ang pagkonsumo na ito ay hindi napabigat. Ito ay ginamit sa oras na ito, at lahat sila ay nabigla. Pinuprotektahan ng Divine Sword Daoluo ang kalangitan. Sina Emperor Sword Daoluo at Yuan Enyahui ay nasa one-on-one na labanan. Sa ilang sandali, ang cultivation base ng Emperor Sword Daoluo ay hindi maaaring ganap na sugpuin si Yuan Enyahui. Pantay-pantay ang sitwasyon. Si Nangang Yi ay nagbagong anyo sa isang dragon, at ang ikatlong kakayahan ng espiritu ay inilabas, at ang dragon ay naglalakbay ng libu-libong milya. Ang bilis ay tumaas, at halos dumiretso kay Shu Xiaoyan na may mga serye ng mga multo. Habang tumatakbo, ang pang-apat na kakayahan ng espiritu ay nagniningning, nagpasabog ng suntok sa hangin, at ang dragon ay nakipaglaban sa ligaw. Ito ay isang pag-atake sa defensive tower. Kung gusto niyang atakihin si Shu Xiaoyan, tiyak na papasok siya sa attack range ng defensive tower. Para hindi maapektuhan, nagpaplano siya ng maaga. Isang bilog ng gininto ang liwanag ang biglang lumitaw sa daanan na biglang sumusulong. Bagamat hindi alam ni Nangang Yi kung ano iyon, agad pa rin niyang binago ang hugis ng kanyang katawan. Sa bilis ng paglalakbay ng dragon ng libu-libong milya, gumuhit siya ng arko sa hangin at dumiretso sa Shu. Nagmamadaling umalis si Xiaoyan. Nagkaroon ng dagandong sa kalangitan, at tumpak na nalutas ni Long Zhonyue ang defensive beam na nahulog mula sa langit. Tungkol sa lakas ng defensive tower, matagal nang pamilyar dito si Nangang Yi, at natural na pinipigilan lang nito ang pag-atake nito. Sa sandaling nakita niya, nasa harap na siya ni Shu Xiaoyan. Gayunpaman, nagulat siya nang makitang ang magandang babae sa kanyang harapan ay laging may malabong ngiti sa kanyang mukha, at hindi man lang siya nagbago. Biglang sumikip ang puso ko. Mayroon bang anumang paraan na mapipigilan niya ang kanyang pag-atake? Habang umiikot ang kanyang iniisip, biglang gumuho ang isang bituin sa langit. Pagkatapos, lumiwanag ang isang starlight kasama ang ikalimang spirit ring sa katawan ni Shu Xiaoyan at agad na nahulog. Natural, may nakitang mali si Nangang Yi, at nagmamadaling itinaas ang kanyang mga kamay, pinasabog ang hugis dragon na agos ng hangin, sinusubukang pigilan ang pagkinang nitong liwanag ng bituin. Gayunpaman, ang starlight na ito ay ganap na naiiba mula sa mga nauna. Sa sandaling bumagsak ang mga bituin, ang nakapalibot na kalawakan ay tila ganap na nasira. Ang hugis dragon na kapangyarihan ng kaluluwa ay nawala halos kaagad, at ang liwanag ng bituin na ito ay direktang bumagsak sa katawan ni Nangang Yi. Naramdaman na lang ni Kang Long Daoluo na humigpit ang buong katawan niya, at sa sumunod na sandali, ang paligid ay lumubog sa kadiliman. Walang ilaw, walang elemento ng enerhiya, at walang hangin. As if at this moment, nasa vacuum na siya. Ang matinding takot ay agad na pumasok sa kanyang puso, at wala siyang ideya kung anong uri ng estado siya. Pagkatapos ay naramdaman niya na ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay nagsimulang kumonsumo ng napakabilis, na parabang mabilis itong nilalamon ng madilim na espasyo sa paligid niya. Sa Shrek Base Camp at sa mga mata ng mga nanonood sa labas, ang nakita nila ay isang starlight na bumabagsak at nawala si Kang Long Daoluo ng Nangang Yi. Tama, mawala nang walang bakas. Ano ito? Kakapalat lang ni Ma Kang Daoluo ng target sa pag-atake dahil itinigil ni Shu Xiaoyan ang opens iba sa kanyang tagiliran at sisimula na sana niyang kontrolin muli, nang makita niyang lumipad sa ere si Nangang Yi sa isang iglap. Tiningnan siya ni Shu Xiaoyan na may matamis na ngiti at itinuro ang star stick sa kanyang kamay. Naramdaman lang ni Mo Zihong na ang kanyang mga balahibo ay nakatayo ng patayo sa isang iglap, at hindi niya namamalayan na itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa hangin. Ngunit walang liwanag ng bituin sa langit. Sa sandaling ito, nanlabo ang kanyang mga mata, at isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Halos hindi nagdalawang isip si Mo Zihong na bumaril gamit ang isang palad, ginagawa ang kanyang makakaya. Boom! Napasigaw si Nangang Yi, at napabuga siya ng kanyang sampal. Ngumiti si Shu Xiaoyan, at ang star rod sa kanyang kamay ay nakaturo sa langit, at isa pang nakakasilaw na liwanag ng bituin ang nahulog mula sa langit, na pinigilan ang mga manunood. Sa oras na ito, malinaw na nakikita ng lahat na mayroong siyam na spirit ring na umaangat mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Tama, siya rin ay may pamagat na Daoluo.
Mas nauna pa siyang naging title Daoluo kaysa kina Zhengguo at Xe. Gayunpaman, ang walang nakakaalam ay noong siya ay nasa gabi, sa ilalim ng nagniningning na liwanag ng mga bituin, sa stargazing platform na espesyal na ginawa para sa kanya ng Shrek Academy, nang matagumpay niyang nalagpasan ang limitasyon at sumugod sa pinamagatang Daoluo. Antas! Ang kanyang martial soul ay muling nag-evolve, at ang mutation ay naging isang napaka-espesyal na pag-iral. Binigyan ni Xu Xiaoyan ang kanyang sarili ng isang titulong nagustuhan niya, simple at prangka ang pamagat, na tinatawag na Xingkong. Bituin na si Daoluo Xu Xiaoyan. Mula sa sandaling iyon, nang personal na inspeksyonin ni Long Yeo ang kanyang iba't ibang kakayahan sa espiritu, minsan ay napabuntong hininga siya na ang Guangdan Daoluo noong panahong iyon ay nagsalita lamang ng isang salita. Ang unang malakas na kontrol sa ilalim ng mga bituin. Oo, ito ang paglalarawan ni Xu Xiaoyan. Alam lang ng mundo ang kapangyarihan ni Tang Wulan bilang pinuno ng Shrek 7 Monsters, at ang kapangyarihan ng kambal na espiritu ni Na Yuanen at Yahui. Alam pa niya ang talas ng Star God Sword at ang unpredictability ng Dragon ng Oras at Espasyo. Ang sagradong sakripisyo ni Angel One at ang pamagat ng Steamed Buns Food Department. Gayunpaman, kakaunti ang nakakaalam na sa 7 Shrek Devils ngayon, mayroon pa ring title Daoluo na kilala bilang numero 1 kontrol sa ilalim ng mga bituin. Kung dati ay si Xu Xiaoyan ang pag-iral na nakatago sa likod ng kanyang mga partner, iba na talaga siya ngayon. Nagawa na niyang i-connecta ang buong Shrek ng sama-sama, na naging ganap na buhay ang buong Shrek 7 Devils. Noong una, noong nag-enroll ng mga estudyante sa Shrek Academy, si Xu Xiaoyan noong panahong iyon ay hindi pa naging titled Daoluo. Ngunit kung ang 7 hanggang 7 kompetisyon ay talagang nabuksan, kung gayon siya ay dapat na isa sa mga manlalaro sa panig ng Shrek Academy. Matapos makamit ang Starry Sky Daoluo, ang kanyang lakas ay mas malakas at ang kanyang kontrol ay walang kapantay. Araw at gabi, nasa pagitan lamang ng kanyang mga iniisip. Ang ikalimang kakayahan ng kaluluwa, pinapatay ng bituin ang banal na liwanag. Isang napakalakas na kakayahan ng espiritu ng control system. Sa lakas na hatid ng pagkawasak ng isang bituin, ang kalaban ay agad na sinipsip sa isang vacuum. Ito ay natupok sa isang vacuum, at sa parehong oras ito ay dinala sa anumang lokasyon na itinalaga ni Xu Xiaoyan sa loob ng 100 metro. Ang kahulugan ng daliri ng patpat ng bituin ngayon ay nakasalalay dito. Ano ang lakas? Ito ang tunay na lakas. Ito ay kabilang sa lakas ni Xu Xiaoyan. Kahit na ang Star Destruction Divine Light ay ang ikalimang espiritong kakayahan lamang, para sa control system na Espiritu Master, ito ay isang ganap na banal na kakayahan. Dahil, bilang karagdagan sa pagiging ganap na itinatag, ang Xingmian Divine Light ay may isa pang kakilakilabot na lugar, iyon ay, hindi pinapansin ang mga depensa. Ang liwanag ng bituin sa kalangitan ay ang ikapitong kakayahan ng kaluluwa ni Xu Xiaoyan, ang maliwanag na mabituing kalangitan. Ang domain ay 10%, at mayroong 108 na bituin sa mabituing kalangitan. At bago mapatay ang lahat ng mga bituin, ang Star Destruction Divine Light ay magagamit na sa lahat ng oras. Sa tuwing gagamitin mo ito, isang bituin ang mahuhulog. Sa madaling salita, maaaring gamitin ni Xu Xiaoyan ang Star Destruction Divine Light ng 108 beses sa kabuuan. Bago ito naubos ang 108 beses, imposibleng may makasakit sa kanya. Ang pag-asa lamang sa pagtaas ng nakasisilaw na parang bituin sa kalangitan, kasama ang ikatlong kakayahan ng espiritu, ang maliwanag na bituin, at ang ikalimang kakayahan ng espiritu, ang pag-aalis ng bituin, makokontrol niya ang isang malawakang labanan. Kahit sa sandaling ito, dalawa lang ang tao sa larangan ng digmaan, siya at si Yuanan Yahui, siya ay walang takot. At ipinakita rin ni Xingkong Daoluo Xu Xiaoyan sa mundo sa unang pagkakataon na siya ang pinakamalakas na kontrol sa ilalim ng mabituing kalangitan. Patayin siya, huwag magatubiling gumawa ng anuman. Nasa isip ni Mo Zihong ang ideyang ito sa sandaling ito. Nakakatakot talaga ang batang babaeng ito ng control system, dahil isa rin siyang control system war spirit master, kaya mas malalim ang pagkakaintindi niya sa kung gaano kalakas ang control ability ng kalaban. Ang gayong malakas na control ay hindi pa naririnig. Ang kalaban ay dapat na malutas ng mabilis. Kung hindi, ang labanan na ito ay talagang magiging mahirap. Ang battle armor ay agad na nasa itaas na bahagi ng katawan, at ang battle armor field sa ilalim niya ay pinakawalan ng walang pag-aalinlangan. Umalangaw-ngaw ang malalim na ritmo sa mga manunood. Parang bumagal ang lahat sa buong base camp. Ang patlang ay ang sarili nitong ritmo, na hindi maaantala. Kahit na siya mismo ay kontrolado, hindi ito maaabala. Kasabay nito, sumiklab si Mo Chin Daoluo Mo Zihong. Ang kanyang mga kamay ay tuloy-tuloy na pumipitik sa mga kwerdas, at ang tunog ng piano ay isa-isang sumambulat, na nabasag ang mga bituing nahuhulog sa langit. Hindi lamang sa kanyang tagiliran, kundi pati na rin ang mga bituin na sumupil sa Divine Sword Daoluo at Emperor Sword Daoluo sa di kalayuan. Umaasa sa pagtaas ng sandata ng labanan, nilabanan niya ito ng sarili niyang lakas. Gusto niyang lumikha ng mga pagkakataon para sa Divine Sword Daoluo at Emperor Sword Daoluo. Alinman sa talunin si Yuanan Yahui, o talunin ang kabaligtaran na si Xu Xiaoyan. Bumangon na rin si Kang Long Daoluo sa mga oras na ito, naintindihan na niya ang nangyari noon, at muli siyang sumugod kay Xu Xiaoyan ng walang pag-aalinlangan.
Sa pagkakataong ito, pinakawalan din niya ang kanyang sandata sa pakikipaglaban, mas mabilis kaysa dati, at halos maabot niya si Xu Xiaoyan sa hindi kalayuan sa kanyang harapan sa isang iglap. Ang isa pang sinag ng liwanag ay nahulog mula sa base camp defensive tower, na nagniningning patungo kay Kang Long Daoluo, at ang kontrol ni Ma Kang Daoluo ay tila may ilang impluensya kay Xu Xiaoyan, na nagpabagal sa bilis ng pag-angat ng ice stick sa kanyang kamay. Tuwang-tuwa si Kang Long Daoluo ng Gang Yi. Bagamat malakas ang control force ng Control System War Spirit Master, napakarupok din niya. Hanggat siya ay inaatake, ang labanan ni Xu Xiaoyan ay matatapos. Si Xu Xiaoyan ay nagpakita rin ng takot sa kanyang mukha, na naging dahilan ng pag-aatubili ng pag-atake ni Gang Yi. Pagkatapos ay nakita niya na marahang umiling si Xu Xiaoyan, na nagpapakita ng kawalan ng kakayahan sa mukha ni Qiao. Dahil ba ito sa kawalan ng kakayahan ng pagkatalo? Hindi malay na naisip ito ni Gang Yi. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay nag-freeze. Dahil malinaw niyang nakita na ang figure ni Xu Xiaoyan ay kumikislap, parang multo, at agad na binuksan ang distansya sa pagitan niya. Pumunta ako. Nawala ang kakaibang kaalaman, multo at anino ng Tang Sect. Pagkatapos ay nakita niya ang ngiti ni Xu Xiaoyan na eksaktong kapareho ng dati, ngunit sa sandaling ito, nakita niya ang ganoong ngiti, at naramdaman niya na ang ngiti ay puno ng kabalintunaan. Ito. Pagkatapos, isang sinag ng liwanag ang nahulog mula sa langit. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing layunin ay hindi Gang Yi, ni Mo Zihong Ma Kang Daoluo. Ngunit sa kabilang panig, sa sandaling inilunsad ang Ma Kang Daoluo, ang Emperor Sword Daoluo at Divine Sword Daoluo ay nailunsad na ng sabay. Hindi na kailangang pigilan ang liwanag ng bituin sa kalangitan, ang dalawang title Daoluo ay may iisang isip, ang Emperor Sword at ang Divine Sword ay sabay na nakaturo, at ang makikinang na asol at dilaw na sinag ng liwanag ay nagsimulang magsanib sa isang iglap. Sa sandaling iyon, tila sila ay may pakiramdam ng higit sa mundong ito, at ang kanilang kapangyarihan sa kaluluwa ay nagbunga ng kakaibang taginting at paghiging. Si Emperor Sword Daoluo Long Chanwu, ang buong katawan ay namumulaklak ng nakasisilaw na kinang, ang tatlong karakter na battle armor ay nagmamay-ari sa kanyang katawan, at agad na pumasok sa peak state. Isang virtual na imahe ng emperador ang lumitaw mula sa likuran. Ang hininga ng King's Landing ay muling nahayag, at ang mas nakakatakot ay ang emperador na ito ay naglabas ng napakalakas na aura sa buong katawan niya. Ang lahat ng hininga ay isinama sa katawan ni Long Chanwu. Sa kanyang noo, isang sinag ng kinang ang tumaas sa langit, at ang asul na liwanag ay tila nagpakita ng isang bughaw na kalangitan sa itaas ng kanyang ulo, na ginagawa itong isang patayo at maliwanag na aura. Ang Divine Sword na si Daoluo Sumengjun, ang dilaw na liwanag ay nilimlam, tulad ng isang diyosa na bumababa sa lupa. Ang parehong free character battle armor ay nagtataglay ng katawan at pumapasok sa peak state. Sa likod niya ay may babaeng nakasuot ng pangpalasyong damit at napapalibutan ng nakakatakot na ulap. Shen Yun ay natural, ang dilaw na ilaw ay nagiging ginto, malinaw na kristal. Ang Emperor Sword at ang Divine Sword ay nag-overlap sa isa't isa sa sandaling ito. Ang walang kapantay na malakas na momentum ay agad na nagnanais. Magkahawak kamay ang emperador at ang diyosa, at ang lahat ng nasa paligid nila ay napaikot sa isang iglap. Naabot agad ng nakakatakot na hininga ang limitasyon nito. Dalawang espada sa isa. Nag-transform sa isang asul gininto ang higanteng espada, na sumasabog sa isang maningning na ningning. One Fusion Skills. Heavenly Dance Dream Emperor Divine Sword. Dahil sa kanilang mayamang karanasan sa pakikipaglaban, ang dalawang title Daoluo ay hindi nagdalawang isip na ilabas ang kanilang martial soul fusion skills noong una nang maramdaman nilang maaaring bumalik ang kalaban. Ito ay upang samantalahin ang pagkakataong ito na unang patayin si Yuanen Yahui na may puwersa ng pagkawasak. Gaano man kalakas ang kontrol ni Xu Xiaoyan, isa lang siyang control type War Spirit Master. Kapag siya na lang ang natitira, magiging mas madali itong pakitunguhan. Lumabas ang Divine Sword ni Emperor Chen Wuming, kahit na ito ay isang pag-iral tulad ni Hanhai Daoluo at Yutian Daoluo, kailangan niyang iwasan ang matalim na gilid nito at hampasin mula sa tagiliran. Sa pagharap sa lakas ng kalaban, ang bawat piraso ng battle armor ay tumakip sa katawan ni Yuan Yahui. Sa buong Shrek 7 Devils, sa katunayan, ang 4-character battle armor lang ni Xu Lizhi ang kumpleto sa kasalukuyan, hindi ganoon si Yuan Yahui. Ang mga baluti sa dibdib, baluti sa balikat, at palda ng labanan ay tapos na lahat, at mayroon ding mga helmet. Kahit na ang dalawang armadong battle armor ay mayroon nito. Tanging ang battle armor ng mga binti ay hindi pa nakumpleto, at ginagawa pa rin. Sa makatuwid, hindi pa rin kumpleto ang kanyang 4-character battle armor. Sa ganitong estado, talagang kayang harangin ng Divine Sword ang Emperor Chen Wuming. Ang sagot ay tila halata. Ngunit sa sandaling ito, isa pang bituin ang namatay sa kalangitan, at isa pang liwanag ang nahulog mula sa langit. Ang asul gintong higanteng espada ay nakarating sa isang lugar na malapit sa harap ni Yuan Yahui. Ang nakakatakot na aura na iyon, kasama ang cultivation base ni Yuan Yahui, at ang defensive power ng 4-character battle armor, ay nagparamdam sa kanya na ang kanyang dugo ay malapit ng mag-freeze. Sa sandaling ito, sa wakas ay dumating si Sima Jinchi, ngunit kakapasok lang niya sa base camp.
Makikita lamang na ang banal na espada ni Emperor Wuming ay dumating sa harap ni Yuan Yahui sa araw na iyon. Ang kakayahan sa teleportasyon ng battlefield ng God of War ay naisaaktibo. Kapag napag-alamang hindi na ito kayang labanan ni Yuan Yahui, ita-teleport siya palabas ng battlefield sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang pagbabanta ng buhay. Ngunit sa oras na ito, ang liwanag ng bituin ay nahulog na mula sa langit, at nahulog sa manipulator ng Heavenly Dance Dream Emperor Divine Sword na ganap na pinagsama at naging liwanag at anino. Ang asol na gininto ang liwanag ay biglang nagbago, mula sa orihinal na asol na ginto ay naging ginto. Ang liwanag at anino ay naging totoo rin mula sa ilusyon na estado, na nagpapakita ng hitsura ng pagkagulat kay Sumengjun Divine Sword Daoluo. Paano kaya binitawan ni Yuan Yahui ang pagkakataong ito? Ang battle armor sa kanyang katawan ay tila nabuhay, at ang malalim na dilaw na liwanag ay tila naging latian. Isang malaking kamay ang humawak dito mula sa kawalan. Ang hawak ni Titan. Sa tunog ng clang, nahawakan niya ang Divine Sword, at sa tiyaga ng 4-character battle armor, dinala niya ang talas. Naramdaman lang ni Sumengjun na ang kanyang mahabang espada ay nahulog sa isang cast ng tanso at bakal. Tungkol sa kanyang cultivation base, wala pa siyang Super Daoluo level. Sa one-on-one na sitwasyon, paano kaya ang kalaban ni Yuan Yahui? Pagkatapos ay nakita niya na ang malaking katawan ni Yuan Yahui, na parang crush, ay bumangga sa kanya sa isang iglap. Hindi maganda. Biglang nagkaroon ng ideyang ito si Sumengjun sa kanyang puso, at ang magic sword sa kanyang kamay ay lumuwag. Sa kritikal na sandali, kailangan niyang pansamantalang bitawan ang kanyang martial spirit at hayaan ang banal na espada na kumawala sa hangin ng mag-isa. Kasabay nito ang pagkurap ng mga hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa at mabilis siyang umatras. Gayunpaman, sa oras na ito, paano sasabihin sa kanya ni Yuan Yahui na umatras? Patong-patong na daloy ng hangin ang umikot sa kanyang katawan sa sobrang bilis. Ang buong katawan ni Yuan Yahui ay tila naging whirlpool, at ang malakas na puwersa ng pagsipsip ay direktang kinaladkad si Sumengjun sa pagsuray-suray. Pagkatapos ang katawan ng Titan Great Ape ay biglang tumitigil, at ang buong base camp ay naging madilim sa isang iglap. Sa kalangitan, isang hindi maihahambing na nakakatakot na presyon ang dumating. At ang buong base camp ay naging madilim sa isang iglap. Sa kalangitan, isang hindi maihahambing na nakakatakot na presyon ang dumating sa isang iglap. Nawala ang katawan ni Yuan Yahui sa sandaling lumitaw ang pressure, at nang tumangala ang lahat sa hangin, nakita talaga nila ang isang nakakatakot na malaking kamay na bumababa mula sa langit. Straight shot si Sumengjun. Titan Great Ape, ang ikasyam na kakayahan ng espiritu, na tinatakpan ng langit gamit ang isang kamay. Ito ang pinakamalakas na suntok ni Yuan Yahui, at isa rin itong pag-atake na hindi niya kailanman ginamit sa lahat ng nakaraang laban. Sa sandaling ito, hindi lamang si Sumengjun ang natakpan ng kanyang kamay, ngunit maging si Makon Daoluo ay natakpan din dito. Sa ilalim ng pagtaas ng 4-character battle armor, ang hininga ng suntok na ito ay talagang nakakatakot, at ang lupa ng buong base camp ay tila lumulubog pababa. Ito ang tunay na lakas. Sinira ni Shu Xiaoyan ang Divine Sword ng Heavenly Wuming Emperor sa pamamagitan ng sinag ng Divine Light na pumapatay ng bituin, at kinuha ang Emperor Sword Daoluo Long Chanwu sa kawalan. Hindi pa ito tapos. Sa sumunod na sandali, biglang bumangon mula sa kanya ang isang liwanag ng bituin. Dumating din sa oras na ito ang pag-atake mula sa kahihiyan ni Kang Long Daoluo. Hindi ko alam kung bakit, sa sandaling bumagsak sa katawan ni Shu Xiaoyan ang hugis dragon na kakayahan ng espiritu ni Kang Long Daoluo, tumalikod ito at sumugod sa kanya. Ang pangalawang kakayahan ng espiritu, feedback ng Starlight. Hindi lang iyon, ang magandang mukha ni Shu Xiaoyan ay biglang namula, at gamit ang isang daliri mula sa bituin sa kanyang kamay, si Emperor Sword Daoluo Long Chanwu ay nag-teleport palabas at direktang tumama sa katawan ni Kang Long Daoluo. Bagaman ang dalawang title Daoluo ay naghanda sa pagkakataong ito, hindi nila ipinakita ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Nangang Yi noon, ngunit sila ay medyo galit na galit. Sa sandaling magkalapit na ang mag-asawa sa kanilang puso, naramdaman ni Emperor Sword Daoluo Long Chanwu ang panganib ng kanyang asawa, at walang pag-aalinlangan, tumalikod siya upang magligtas. Para naman kay Shu Xiaoyan, bagamat ang kanyang Star Destruction Divine Light ay makapangyarihan, pagkatapos gamitin ito ng isang beses, kailangan ng kaunting pagsisikap upang muling pasabugan ang mga bituin. Sa makatuwid, sa oras na ito, hindi niya magagamit ang Star Destruction Divine Light ng tuloy-tuloy. Gayunpaman, ang pangalan ng unang malakas na kontrol sa ilalim ng mga bituin ay higit pa sa isang banal na liwanag na sumisira sa bituin. Ang ika-6 na singsing ng espiritu ay kumikislap. Isang magaan na kurtina na may libu-libong bituin ang agad na hamarang kina Emperor Sword Daoluo at Kang Long Daoluo. Ang Emperor Sword Daoluo na tumama sa buong bilis ay biglang na-block. Nagmamadali na si Long Chanwu sa mga oras na ito, halos gamitin ang kanyang ika-8 espiritong kakayahan para ilabas ang lahat, maglaslas gamit ang isang espada. Gayunpaman, pumipitik lang ang light curtain, at talagang hinaranggan nito ang kanyang pag-atake ng biglang.
Ang pang-anim na kakayahan ng espiritu ni Starry Dao Luo Shu Xiaoyan, talagang Star Curtain. Ganap na depensa. Bagamat napakaikli ng tagal, 3 segundo lang. Gayunpaman, sa loob ng 3 segundo, sapat na ito para magawa ang maraming bagay. Sa pamamagitan lamang ng isang kamay na nakatikip sa langit at bumabagsak mula sa langit, ang Divine Sword na si Dao Luo Sumengjun ay magagawa lamang upang labanan. Nakikita lamang ni Emperor Sword Dao Luo ang kanyang pinakamamahal na asawa na papalapit na sa pagkawatak-watik sa ilalim ng sampal ng nakakatakot na malaking kamay na tila Some-Iris sa mundo. Paano gawin? Walang nakakaalam kung ano ang gagawin sa oras na ito. Kahit sino pa, hindi na mapipigilan ang eksenang ito. Ang ilaw ay kumikislap. Sa wakas ay na-teleport si Sumengjun ng battlefield ng God of War nang muling bumagsak ang banal na espada na muling tinawag. Excalibur Dao Luo, tapos na ang laban. Halos sabay na lumingon sina Kang Long Dao Luo at Emperor Sword Dao Luo at tumingin kay Shu Xiaoyan sa malapit. Sa oras na ito, ang mabituing langit na si Dao Luo ay may inosenteng tingin, isang figure ang nahulog mula sa langit, at tumayo sa harapan niya ng hindi inaasahan, kasama ang higanteng espada na lumilipad sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay nakatitig. Sword God Dao Luo, Sima Jinshi, ang marahas na Wind Sword Demon, dumating sa tamang oras. Ang pang-apat na kakayahan ng espiritu ay kumikinang, at isang kadena na gawa sa liwanag ng bituin ang nag-uugnay kay Sima Jinshi, Yuanan Yahui na bumaba mula sa langit, at mismong si Shu Xiaoyan. Ang ika-4 na kakayahan ng espiritu, Star Chain. Pagbabahagi ng depensa. Ibinuka ni Mo Qin Dao Luo Mo Zihong ang kanyang bibig, at isang hindi mapaglabanan na panghihina ng loob ang lumabas sa kanyang puso. Ang buong pagbabagong ito ay medyo nalilito sa kanyang damdamin, na para bang wala silang nagawa, ang lakas nila na hindi man lang gumamit ng 3 puntos, at nawalan na sila ng tauhan. Ito ay nasa kaso pa rin ng 4 hanggang 2. Sa sandaling ito, ang kabilang partido ay may isa pang tao, mula 4 hanggang 2 hanggang 3 hanggang 3. Ang sitwasyong ito ay walang alinlangan na mababaligtad sa isang iglap. Ang pinakamahalagang bagay ay ang orihinal na pinakamalakas na kasanayan sa pagsasanib ng martial arts ng panig na ito ay ganap na nawala at hindi na magagamit. Ito ang pinaka-nakakatakot na lugar. Paanong biglang naging ganito? Ang pamamaraan ng pagsasanib ng espiritu ay pilit na sinira ng master ng sistema ng kontrol ng espiritu ng kalaban. Ang kakayahang kontrolin ng batang babae ay nagpahangalang kay Mo Qin Dao Luo. Ngumiti si Shu Xiaoyan at tumayo sa likod ni Sima Jinshi, ang Diyos ng espada na si Dao Luo. Sa katunayan, walang nakakaalam na ang maliit na kamay na hawak niya ang Star Stick ay natatakpan din ng pawis. Siya rin ang unang pagkakataon na humarap sa ganoong kalakas na kalaban, at bilang ganap na pangunahing puwersa ng kanyang panig, upang kontrolin ang madla. Bagamat may mga pagkakataon na nakaharap ang mga malalakas na kalaban noon, nandyan si Tang Wulan sa bawat oras sa mga oras na iyon. Nang naroon si Tang Wulan, lahat ay may gulugod. Alam ng lahat kung ano ang gagawin. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang utos. Ngayon, siya at si Yuanan Yahui lamang ang nahaharap sa 4 na malalakas na kaaway na may matinding kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sa ibabaw, tila ang kanyang dating malakas na kontrol ay tulad ng isang daliri, kontrolin at ipakita ang sarili ng paulit-ulit. Ngunit sa katunayan, siya ay napagod din at hindi nang ahas na maging pabaya. Ngunit ito ay tiyak sa ganitong uri ng labanan na ang kanyang sariling potensyal ay ganap na pinasigla. Ito ang mga pinakamahalagang karanasan. Siya ang numero 1 kontrol sa ilalim ng mabituing kalangitan, at tiyak na sa isang labanan na siya ay tunay na lumaki. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang magandang mukha, at sa pagdating ni Sima Jinshi, ang Diyos ng espada na si Dao Luo, sa wakas ay nakahinga na siya. Sa oras na ito, si Yuanan Yahui, na napasandal sa lupa gamit ang isang kamay, ay lumabas na sa gilid na ito at sumama sa kanila. 3 hanggang 3, at naroon pa rin ang Base Camp Defense Tower. Sila ay walang alinlangan na hindi magagapit. Nagniningning ang mga mata ni Shu Xiaoyan, ang 9 na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay isa-isang kumikinang, ang 8 singsing na espiritu sa kanyang katawan ay nagsimulang lumiwanag, at ang mga bituin sa kalangitan ay nagsimulang magbago. Ang lahat ng mga bituin ay talagang nag-condensed sa isang direksyon, at ang maraming mga bituin ay nag-condensed, na ginagawang mas maliwanag ang liwanag. At si Shu Xiaoyan ay nakatayo roon, hindi gumagalaw na parang iskultura, at ang hininga sa kanyang katawan ay tumataas ng napakabilis sa isang blowout na paraan. Sa 78 antas ng cultivation ni Emperor Sword Dao Luo, nakaramdam siya ng matinding pressure sa sandaling ito. Kahit na hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Shu Xiaoyan, walang duda na ang susunod niyang gagawin ay tiyak na mas nakakatakot kaysa dati. Napakalakas na nito nang hindi na kailangang mag-ipon ng enerhiya, maging siya ay kailangang mag-ipon ng enerhiya, at magiging malinaw kung paano mag-ipon ng enerhiya na may 8 espiritong kakayahan. Sa sandaling ito, ang 3 Diyos ng digmaan na ito ay lahat ay may iniisip sa kanilang isipan, at naisip nila ngayon si Yutian Dao Luo nang hindi inaasahan. Kung ang buwan ay sumugod sa Tang Wulan pagkatapos talunin si Tang Wulan, natatakot ako na magkakaroon sila ng posibilidad na manalo sa larong ito. Sa sandaling ito, isang mahabang alulong ang umalangaw mula sa malayo.
Ang dalawang figure ay lumipad mula sa malayo na parang bulalakaw na sumugod sa buwan at nahulog sa harap ng lahat. Xiaoyan, tumigil ka. Dumating ang boses ni Tang Wulan. Lahat ay tumingin ng masinsinan, at ang dalawang sumugod dito ay hindi ang Dragon Emperor Daoluo Tang Wulan at Yutian Daoluo Guanyu. Sa oras na ito, pareho silang mukhang napahiya, at ang kanilang mga sandata sa labanan ay nasira sa maraming lugar. Oo, kahit ang apat na karakter na battle armor ng Guanyu ay nagkaroon ng kaunting pinsala. Lalong napagod si Tang Wulan, ang kanyang mukha ay mapatla. 4 hanggang 4. Agad na huminto si Xu Xiaoyan sa pag-iipon ng kapangyarihan, at kasabay nito ang isang star chain ay konektado kay Tang Wulan, na nag-uugnay sa kanilang 4. Hinaway-kaway ni Tang Wulan ang kanyang kamay, lumingon kay Guanyu, at sinabing, mga lalaki, pantay-pantay tayo sa labanan ngayon, kaya huminto na lang tayo. Tumango si Guanyu at sinabi sa mga Diyos ng digmaan, upang maiwasan ang tunay na casualty, narito ang labanan ngayon. Tulad ng sinabi niya, itinaas niya ang kanyang kamay at i-activate ang receiver sa kanyang palad, at ang mga sinag ng liwanag ay nahulog mula sa langit, ayon sa pagkakabanggit. Nahulog sa 8 tao, agad nilang pinaalis ang mga ito. Sunod-sunod ang liwanag, at sa sumunod na sandali, lahat ay bumalik sa templo ng digmaan. Pagharap nila, natahimik ang audience. Medyo stagnant ang atmosphere. Sa susunod na sandali, ang panig ng Shrek Academy ang unang nag-react. Si Li Zengguo ay sumugod kay Xu Xiaoyan ng isang hakbang, binuhat siya, at lumingon sa ere ng 2 beses. Asawa ko, ang galing mo talaga. Napangiti si Li Zengguo mula tenga hanggang tenga. Sa katunayan, kahit na siya ay hindi lubos na nauunawaan na ang kasalukuyang kapangyarihan ng kontrol ni Xu Xiaoyan ay umabot sa ganoong nakakatakot na antas. Napabulala si Xu Xiaoyan, sige, ibaba mo ako kaagad, napakaraming tao ang nanunood. Noon lang siya ibinaba ni Li Zengguo ng nakangiti, ngunit hindi niya binitawan ang maliit na kamay na nakahawak sa kanya. Sa kabilang banda, lumapit din si XCX kay Yuanan Yahui, sinusubukang abutin at yakapin siya, ngunit nag-alinlangan. Pagkatapos ay hinayla siya ni Yuanan Yahui at inakbayan. Sa pagtingin kay Xu Xiaoyan, na parang ibon sa kabilang panig, hindi mapigilan ni XCX na malungkot. Bakit ko binaliktad ang panig na ito? Gayunpaman, iniisip ang makapangyarihang Titan Great Ape Martial Spirit ni Yuanan, iniisip ang nakaraang sampal na tumakip sa langit gamit ang isang kamay, nilunok niya ang kanyang laway nang hindi nagpapakita ng anumang kawalang kasiyahan. The war gods lined up behind Yutian Daoluo Guanyu, and Guanyu looked at Tang Wulan and his companions with complicated eyes. He sighed softly, from today, your generation of Shrek 7 devils is truly mature. Tang Wulan smiled slightly and nodded to the war gods in front of him. In front of so many people, he would no longer thank Guanyu for his advice. The discussions are over, and you have deeper powers. Later, I will take you to a deeper temple of war. Your strength has been tested, but there are other tests waiting for you. Guanyu Yanan said this sentence to Tang Wulan profoundly, and then made a gesture of please to everyone. At this time, everyone in Shrek was excited. They won, they all know that they won. Although many of the subsequent games ended in a draw, if they really did it together, they would have full confidence. Except Tang Wulan, no one knew what level Guanyu's strength had reached, so they all believed that they had won. This represents the rise of Shrek, the real rise. Including the top war gods in the Temple of Wars, they were all suppressed. Whether it's a Ruheng's golden body Arhat, no Likage golden body, or Xu Xiaoyan's first strong control under the stars. All brought too much shock to the Temple of War. From this moment on, just as Yutian Daoluo said, the 7 Shrek monsters of their generation have finally reached the top level of the Spirit Master world, and they have truly matured. I can imagine it in the near future. When each of them put on the forward battle armor, Shrek is bound to enter a more prosperous era. The wall cracked open, revealing a passage. Under the leadership of Guanyu, everyone followed the gods of war into another dimension. Until this time, the war gods in the Temple of War had not been able to fully recover. Although they were unwilling in their hearts, they also had to admit that everything they had faced before was real, and the Shrek people they had faced were really powerful. Ling Zichen has recovered from the previous state. She seemed a little silent now. When Tang Wulan asked her how she was doing, she just replied that it was okay. At this time, Tang Wulan is not good to persuade her. He understood that the previous defeat of Makan Daoluo had dealt her a considerable blow, and the arrogant Director Ling must be unhappy. This is also a good thing, it is easier to make progress if there is a blow. Therefore, Tang Wulan did not try to persuade him. I'll talk about everything when I leave here. They have more important things to do now. Yutian Daoluo Guanyu stopped, and the gods of war stood beside him. Guanyu looked at Haitang Daoluo and asked, Mengshan, are you coming back first or staying with them? Shi Mengshan glanced at a room beside him, and said, I'll be with them.
As soon as this statement came out, the faces of all the gods of war became a little ugly. No doubt, this meant that this Haitang Duluo's heart was completely with others. The Temple of War has never been too restrictive, because this is an organization directly managed by the Council. There is no question of what to leave. Just obey the call when needed, but never manage the marriage of a god of war. Some of the gods of war also understood Xi Mengshan very well. After all, it was not an easy task for this Haitang Daoluo to find a good companion. Now that he has found it, he is also happy for her. Okay. Guan Yu nodded. Please be prepared. You will be sent directly to the 16th hell. We have already adjusted it before. As long as you pass the test of the next 3 hells, even if you pass all 18 hells. As soon as the voice fell, Guan Yu didn't know where to press it. Immediately afterwards, Tang Wulan and the others felt that their feet were empty, and their bodies fell down instantly. Everyone is capable of flying. But at this moment, there was a huge suction force from below, forcibly pulling their bodies down. Xu Xiaoyan was still in the state of excitement from the previous battle, and immediately released his chain of stars, connecting everyone together. Of course, except for Ling Zichen, she is not a soul master, and Mecha can't enjoy the sharing ability of Star Chain. Tang Wulan also reacted at the same time, releasing his Shanlong King's torso bone to control the surrounding gravity. Yuan and Yahui threw a few punches downward. Stabilize the speed of falling. The previously opened gap above has been closed. It became dark all around. The 2 pairs of wings behind Le Zhengayu opened, and the sacred light shone, like a small sun illuminating everything around him. This seemed to be a cave, which reminded Tang Wulan of the original Abyss channel. Because the walls around the cave are also engraved with various soul guidance array patterns. The only difference is that there is a strong suction force underneath, which pulls them down all the time. It took nearly 2 minutes to fall before the suction power tended to ease. Finally, under the light of Le Zhengayu's body, everyone could see the ground below. To be precise, it should be the surface of the water. Because when they were about to reach the bottom, the gurgling sound of water had already come. The water was sparkling below. Not only is there water, but it is also living water. Tang Wulan looked at his friends. Xe took the initiative to ask Ying, I'll come, I can swim. As he said, the light on his body flashed, illusion and reality switched, and he fell directly into the water. A chain of stars was attached to him from behind to ensure his safety, while the others hovered over the water. At this point, the suction has completely disappeared. It seems that to reach the 16th floor of the Temple of War, it is likely to cross this underground river. According to the speed and time of the fall, we should already be under the mountain, not in the mountain. From the groundwater velocity calculation, this underground river should be a big river connected to the outside. If I remember correctly, on the side of Mingdu West Mountain, there is a river formed by glacial water, called Mingjiang, which extends to the southwest and into the sea. Ling Zichen, who had been silent before, finally spoke. As a scientist, he is most used to make judgments through various data. After a short time, with a sound of water, Xe got out of the water, shaking his body and dispelling the water stains. Below is a river, very long. I tried to swim for a kilometer, but there is no end. This is the limit of the chain of stars. I am afraid that you are worried, so I will come back first. Looking at it now, there is no end in the river. There is no danger, and no signs of soul beasts are found. I just don't know how long it will take to swim to find the exit. Tang Wulan said, is there a fork in the road below? Xe shook his head and said, at least I haven't seen the fork in the road. It is the straight underground river that stretches far away. The only problem is breathing. Although we can all circulate by ourselves, we are still limited in the end. Half an hour. Airong said, why don't I go take a look? I can probably be close to breathing underwater, at least 2 or 3 hours without any problems. Xi Mengshan, who had been silent by his side, suddenly pulled him. Airong turned his head to look at her. Before everyone, including Airong, none of them asked Xi Mengshan what happened next. After all, these Haitang Daoluo came from the Temple of the Gods of War, and what they had to meet next was the test of the Temple of the Gods of War. Asking Xi Mengshan at this time would undoubtedly embarrass her. So everyone was very tacit and didn't ask anything. Acting only by relying on his own judgment. Airong gave her a questioning look. Saglit na nag-alinlangan si Haitang Daoluo, at sinabi pa rin, bagaman walang Diyos ng digmaan sa pagsubok sa susunod na 3 antas, dapat kong ipaalala sa iyo na ito ang pinakamahirap na bahagi ng pagsubok.
Bilang Diyos ng digmaan, hindi ko masasabi sa iyo kung ano ang pagsubok. Para ipadala ka rito, maaari lamang akong magpatuloy na maghintay dito. Ito ang panuntunan ng templo ng digmaan. Nang lumabas ang pahayag na ito, nagulat ang lahat. Si Ximengshan ay tila walang sinabi, ngunit sa katunayan ito ay katumbas ng pagpapaalala sa kanila na mayroong panganib sa ilalim ng ilog na ito, at ito ay medyo mapanganib. Dahil nakita na niya ang lakas ng lahat, kailangan pa niyang ipaalala sa kasong ito, ibig sabihin, ang panganib na ito ay magbabante sa kaligtasan ng lahat. Kanina lang sinabi ni Aerong na walang masama sa pagsisid sa ilalim ng tubig ng 2 o 3 oras. May paalala pa siya. Kung gayon, ang panganib ay malamang na hindi mula sa oras. Kung ano yun, hindi niya sinabi. Halatang bawal ito. Bahagyang tumango si Tang Wulan, okay, please wait here. Sabay tayong pumasok sa tubig. Kuya, please break in the back and I will open the road in front. Yung iba nasa gitna. Xiaoyan, you are at the center, everyone protects me. Small words. Tumingin si Ximengshan kay Tang Wulan na may pagtataka. Sa kanyang impresyon, hindi ito dapat maging isang walang ingat na tao. Bakit niya piniling pumasok kaagad bilang isang grupo pagkatapos niyang magbigay ng malinaw na prompt? Hindi niya maiwasang magpakita ng sabik na tingin, sinusubukang sabihin ang isang bagay, ngunit nang ang mga salita ay dumating sa kanyang mga labi, wala siyang sinabi. Sinundan niya ang karamihan, ngunit nagkasala na siya sa mga bawal. Kung hindi dahil sa pagpaparaya ni Yutian Daoluo, hindi na siya dapat pumunta rito. Ngayon ay natural na huwag magsabi ng higit pa, na inilalantad ang mga lihim ng templo ng digmaan. Ngumiti si Aerong at bahagyang hinampas ang kanyang balikat, at sinabing, huwag kang mag-alala. Ang little junior brother ay hindi kailanman gumagawa ng anumang bagay na hindi sigurado. Ang nakikita mo ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Tara na, junior brother. Matapos tumango si Tang Wulan kay Ximengshan, tumalon siya sa ilog. Sa sandaling ito, nakakita ng kakaibang eksena si Ximengshan. Sa sandaling pumasok si Tang Wulan sa tubig, ang nakapalibot na ilog ay naghiwalay ng mag-isa, na parang binibigyan siya ng daanan. Pamitik ang kanyang katawan sa hangin. Panay ang pagbagsak. Ang ilog sa ilalim ng lupa ay napakalalim, at ang pasukan dito ay higit sa 10 metro ang lalim, ngunit nang siya ay pumasok sa tubig, nagkaroon ng kawalan sa paligid. Ito. Malinaw na hindi niya hinihimok ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Walang kagamitan na ginamit. Sa katunayan, dito, hindi magagamit ang malaking soul guidance device. Ang iba ay isa-isa ring sumulong, sinundan si Tang Wulan sa ilalim ng ilog sa ilalim ng lupa. Sinundan ni Yuan Enyahui at Lezengyo si Tang Wulan mula kaliwa hanggang kanan. Ang tatlong pangunahing pag-atake ay nagbukas ng daan sa unahan. Sumusunod sa kanila sina Xu Xiaoyan, Ling Zikhen at Xi. Binabantayan nina Ling Zikhen at Xi si Xu Xiaoyan sa gitna. Ang Gale Sword Demon na si Sima Jinchi at ang kanyang katawan na si Daoluo Aerong ay lumakad sa likod at responsable sa pagsira sa reyna. Napanatili ng 8 tao ang 3 and 2 formation at mabilis na sumulong. Nagulat ang lahat nang makitang ang katawan ni Tang Wulan ang sentro, sa loob ng 5 metro ang diametro, walang pamatak na tubig sa ilog, na parabang sadyang iniiwasan niya si Tang Wulan. Lumakad siya pasulong, at ang lugar na ito ay natural na darating. The extends forward. Ang ilalim ng ilog sa ilalim ng lupa ay hindi pantay na mga bato, kaya ang paglalakad pasulong, ang bilis ay natural na napaka-stable. Bukod dito, dahil may ganitong espasyo sa paligid, sapat na ang hangin na 5 metro ang diametro para makahinga ang lahat ng matagal at mahabang panahon. Maliban sa malabong nahulaan ni Xi, nagulat ang lahat. Lalo na ang ibang mga tao ng Shrek 7 Devils na pinakamatagal nang nakasama ni Tang Wulan. Tinanong nila ang kanilang sarili na sapat na ang kanilang nalalaman tungkol kay Tang Wulan, ngunit hindi nila inaasahan na mayroon siyang ganoong kakayahan. Ito ay simpleng natural na kanlungan mula sa tubig. Walang ipinaliwanag si Tang Wulan. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ipinatawag ang gintong sibat ng dragon sa kanyang sariling kamay. Lumakad siya pasulong, pinapanatili ang bilis sa bilis ng mga ordinaryong tao, at sumulong. Itinaas ni Lezengyo ang kanyang kanang kamay pasulong, at isang sinag ng liwanag ang lumabas, na nagniningning sa ilog sa kanyang harapan. Dahil ito ay nasa ilalim ng ilog sa ilalim ng lupa, ang kanyang sagradong liwanag ay mukhang kakaiba at kakaiba sa ilalim ng refraction ng tubig ng ilog. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Xi sa likuran, nauna akong pumasok sa lugar na ito, at hindi ko alam kung paano sumulong. Boss, mag-ingat ka. Oo. Tumango si Tang Wulan, at medyo bumagal ang kanyang lakad. Kasabay nito, ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay ganap na pinakawalan, at ang kanyang mga iniisip ay umaabot sa malayo. Bakit natural na bumukas sa kanya ang ilog? Natural ang dahilan dahil anak siya ni Sigod. Sa simula, sa dagat, halos umasa siya sa sarili niyang kapangyarihan para tumigil ang buong Daoluo Continent Expeditionary Corps. Iniwasan ko rin ang digmaang iyon ng mag-isa. Ang dagat ay ganito, not to mention the river in front of me. Ang mga ilog, lawa at dagat sa huli ay dagat.
Higit pa rito, tulad ng sinabi ni Ling Zikhen, kung ang tubig ng ilog na ito sa ilalim ng lupa ay sa wakas ay magsalubong sa Minjiang River, ang pinakahuling pinagmumulan ay ang dagat din. Sa madaling salita, sa isang kahulugan, ang ilog sa ilalim ng lupa dito ay konektado sa dagat. Bilang anak ni Poseidon, lalo na sa Poseidon Trident sa kanyang katawan. Paano mag-aalala si Tang Wulan na magdudulot sa kanya ng anumang problema ang ilog? Para sa karamihan ng mga tao, sa ilog, ang distansya ng pangunawa ng kapangyarihang pangkaisipan ay mas mababawasan. Ngunit siya ay sa kabaligtaran, saan man mayroong tubig, ang kanyang pangunawa ay tataas ng geometriko. May kakayahang mag-explore pa sa malayo. Sa wakas, pagkatapos magpatuloy sa pagsulong ng halos 1 kilometro, huminto si Tang Wulan, at sa parehong oras, isang pagtataka ang lumitaw sa kanyang mukha. Nakikita ko. May nahanap ka ba? Tanong ni Yuan Enyahui sa tabi niya. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, alam ko kung ano ang kanilang ika-16 na antas ng pagsubok. Hindi mo ito mararamdaman ngayon, dahil wala tayo sa tubig ng ilog. Sa katunayan, ang tubig ng ilog ay hindi nakikita mula pa noong una. Kung tayo ay nasa isang ilog, maaari nating isipin na ito ay isang normal na tulan ng tubig sa ilalim ng lupa, at kung mas mabilis ang bilis, mas mabilis tayong lumangoy pasulong. Kahit na title Daoluo ito, matatagalan pa ang pagsised dito. Kumokonsumo ito ng pera at natural na sabik na sumulong. Pero, kung tatawid talaga sila sa ilog ng napakabilis, malapit na silang maproblema. Dahil, sa unahan, pabilis ang daloy ng ilog. Sa bandang huli, mga 2 kilometro ang layo, malamang na napakalalim ng hukay na ito. Hindi ko alam kung gaano ito kalalim. Isang napakalaking bukal sa ilalim ng lupa ay napakagulo, at isang malaking puyo ng tubig ang nabuo kapag ang isang tao ay nasangkot, hindi madaling makalaya at sa proseso ng paglaya, walang alinlangan na magkakaroon ng maraming oxygen sa katawan, ang problema ay darating. Nang marinig ang sinabi ni Tang Wulan, lahat ay hindi napigil ang huminga. Gaano man kalakas ang individual, hanggat hindi ito Diyos, imposibleng labanan ang buong kalikasan. Hindi rin nila magagawa ang parehong. Napakagandang mundo ng tubig sa lupa na hindi makahinga, kung talagang kaharap mo ang isang puyo ng tubig na hindi kayang labanan ng mga tao, gaano kadaling sumugod palabas ng puyo ng tubig. Lalo na pagkatapos ng nakaraang pagkonsumo. Upang makapasa sa antas na ito, natatakot ako na talagang nangangailangan ito ng ilang mga espesyal na talento, at kailangan itong matuklasan sa lalong madaling panahon bago ito maging posible. Ngunit ang pagtuklas ng kapangyarihang pangkaisipan sa ilalim ng dagat ay napakalimitado, at mas mahirap itong malaman. Kinaikit ni Airong ang kanyang mga mata, sa ganitong paraan, natatakot ako na kung talagang dumaan kaming 8, mas maganda kung 3 o 4 ang nasa pampang. Sa pagharap sa ganitong uri ng pagsubok, ang Assault Type War Spirit Master ang may pinakamalaking pagkakataong makapasa. Siguradong maayos sina Tang Wulan at Airong. Sa iba pa, dapat ding posible sina Sima Jinchi at Yuan Enyahui. Ngunit kung walang tutulong kay Xu Xiaoyan, ang unang malakas na kontrol sa ilalim ng mabituing kalangitan, walang duda na walang paraan upang magmadaling lumabas. Ang sobrang kontrol na kakayahan ay nangangahulugan din na ang kanyang personal na lakas ng labanan ay talagang karaniwan. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Xu Xiaoyan. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, okay lang. Sa akin dito, lahat ng mga hadlang sa ilalim ng tubig ay hindi hadlang. Mabuti para sa lahat na sumunod sa akin. Nang matiyak ang nakaraang sitwasyon, natural siyang nakaka-relax ng husto, bumibilis at patuloy na sumusulong. Oo naman, sa lalong madaling panahon natuklasan ng lahat na ito ay mali. Sa ilalim ng liwanag na nagniningning mula sa Lezengyo, kitang-kita nila na ang bilis ng tubig sa paligid ay halatang tumataas. Maging ang walang tubig na lugar kung saan sila matatagpuan ay tila hindi nakikitang itinutulak pasulong ng agos. Tanging kapag huminto si Tang Wulan, siya ay titigil. Ang liwanag ay tumagos sa malayo, at ang visibility ay biglang nabawasan. Oo naman, ito ang labasan. Kaya lang, sa labas ng exit na ito, ay isang malaking underwater vortex. Nang maramdaman ng lahat ang tindi ng puyo ng tubig, hindi maiwasang magbago ang kanilang mga mukha. Dahil sabay silang nakarinig ng mahinang dagandong sa kanilang mga tainga. Yan ang tunog ng tubig na tumatama sa batong pader. Nakakakilabot ang agos. Biglang sinabi ni Ling Zikhen, mukhang ang kapangyarihan na humila sa atin pababa ay nagmula rin sa vortex na ito. Ito ay dapat na isang natural na eksena, na hindi magagawa ng mga tao. Ginagamit ng Temple of War ang kapangyarihan ng kalikasan. Lahat, sumunod sa akin. Gaya ng sinabi niya, naglabas si Tang Wulan ng mga asol na pilak na Emperor Vines, ginulo ang kanyang mga kaibigan, at hinayla sila palapit sa kanya. Kaagad pagkatapos, sa kanyang noo, ang Golden Trident Rune ay lumiwanag, ang gintong sibat ng dragon ay ibinigay sa kanyang kaliwang kamay, at ang kanang kamay ay iginuhit sa kawalan, ang gintong liwanag ay kumikislap, at ang gintong trident ay nahulog sa kanyang pagkakahawak. Sa sandaling lumitaw ang ginintoang trident, biglang tumahimik ang paligid, at ang lahat ng mga nakaraang pagbabago sa tubig ay tila nawala sa sandaling ito. Ang marahas na vortex ay nahawahan, at ang bilis ng pag-ikot ay biglang bumaba, na parang sumuko kay Tang Wulan.
Sa katawan ni Tang Wulan, natural na kumikinang ang isang layer ng asul-gintong liwanag. Ang gintong trident sa kanyang kamay ay umindayog pasulong, at ang tabing ng tubig sa kanyang harapan ay natural na humiwalay. Sa ilalim ng kanyang kalooban, ang daloy ng tubig ay naging isang serye ng mga hakbang, at ang testamento ay napunta sa pauilas pataas. Nanguna si Tang Wulan, umakyat sa hagdan na nabuo ng agos. Nagulat man ang iba nang makakita ng kakaibang tanawin, hindi sila nagdalawang isip, at nagmamadaling sumabay. Sa pagtapak lang nila sa whirlpool, mas naramdaman nila ang nakakakilabot ng whirlpool. Ang diameter ng buong puyo ng tubig ay malamang na 1 kilometro ang layo. Dito, wala silang nakitang anumang palatandaan ng buhay. Sa totoo lang, natatakot ako na walang buhay ang makakaligtas sa lugar na ito. Gayunpaman, gaano man kakilakilabot ang mundong ito sa ilalim ng lupa, si Tang Wulan na may hawak na trident ng sigad ay parang Panginoon ng mundong ito. Maglakad lamang ng pauilas paitaas na hakbang-hakbang, namumulaklak na may sariling kinang na hakbang-hakbang. Ang lahat ng magulong agos, tulad ng isang hari na nagbabantay sa kanila, ay sumamba at sumabay sa kanila pasulong. Daan-daang hakbang ang ginawa, at sa wakas, ang ibabaw ng tubig sa kanyang harapan ay nahati, at sa maliwanag na liwanag, ang ibabaw ng tubig ay naghiwalay, na nagpapakita ng isang daanan na patungo sa labas ng mundo. Lumakad si Tang Wulan sa mga alon, inilagay ang gintong trident sa kanyang kamay. Gayunpaman, ang nakapalibot na ibabaw ng tubig ay naapektuhan ng natitirang kapangyarihan ng Diyos ng dagat at hindi sumara kasama nito. Hayaang makalabas siya at ang kanyang mga kasama sa whirlpool. Paakyat at lumulutang sa hangin, tumingin si Tang Wulan sa paligid, at lahat ng iba ay nagmadaling lumabas sa tubig sa likod niya, nakatingin sa paligid. Kung tutuusin kung nasaan sila, may malaking lawa sa paanan nila. Ngunit ang lawa ay ipinakita bilang isang hugis funnel na vortex ng malaking takot. Ang mas nakakatakot ay dahil umiikot ang tubig sa lawa para i-drive ang daloy ng hangin, patuloy ang mga ingay na tumutusok at sumisigaw. Ang mahika ng kalikasan ay madalas na hindi maisip. Walang duda na ganito ang lugar. Sa malayong baybayin, sa wakas ay may patag na lupa, at doon lamang ang daanan. Lumipad ang lahat at bumagsak sa lupa. Nang makababa na sila, hindi nila maiwasang makahinga ng maluwag. Isang malaking whirlpool ng itim na itim ang nasa unahan. Kahit na marami sa mga tao ang nasa antas ng Tidal Daoluo, tumitingin sa malaking puyo ng tubig na ito, hindi nila maiwasang makaramdam ng matinding palpitations. Ang mahinang liwanag ay kumikislap, at si Tang Wulan ay nagpakita ng bakas ng lamig sa kanyang mukha. Ito ay talagang karapat-dapat na maging ang panlabing-anim na impyerno. Oo naman, hindi ito isang bagay na madadaanan ng mga ordinaryong tao. Hindi ko lang alam kung anong mga paghihirap ang naghihintay sa kanila sa susunod. Hindi sabik na sumulong, si Tang Wulan ay nanguna sa pag-upo na naka-cross-legged, at lahat ay umupo sa paligid niya. Ang nakaraang labanan, kasama ang pagtawid sa tubig, ay may isang tiyak na halaga ng pagkonsumo para sa kanila. Ganito na ang kaso sa ika-17 na palapag, kaya ano ang magiging hitsura ng ika-17 at ika-18 palapag? Sa pamamagitan lamang ng pagpapanatili ng pinakamahusay na kondisyon upang harapin ito ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Pagkatapos ng buong kalahating oras, lahat ay nakabawi mula sa kanilang meditative state. Isang daanan lang ang nasa harapan nila. Walang alinlangan, ang daan patungo sa likod ay kailangang dumaan sa daanang ito. Pinapanatili pa rin ang dating porma sayon, sina Tang Wulan, Yuan Enyahui at Le Zhengguo ay nauna sa unahan, na sinundan ng iba. Pumasok ang lahat sa daanan. Kung ikukumpara sa naunang pagbaba, mas payapa ang daanan sa harapan ko. Patag ang lupa at may mga bakas ng manual excavation. Walang kakaiba sa lahat ng bagay sa paligid nito. Parang natural na daanan sa ilalim ng lupa. Kaya lang, lahat ng liwanag ay dapat umasa sa sagradong liwanag na inilabas mula sa katawan ni Le Zhengguo para sumikat, kung hindi, ito ay magiging itim, at hindi mo makikita ang iyong mga daliri. Gayunpaman, habang patuloy silang sumusulong, unti-unting naramdaman ng lahat na patuloy na tumataas ang temperatura sa nakapaligid na hangin. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata. Tubig iyon kanina. Hindi kaya naging apoy ang ika-17 palapag. Sa harap, unti-unting lumitaw ang liwanag. Sa simula, ito ay medyo madilim na pula, at habang ang temperatura ay patuloy na tumataas, ang madilim na pula ay unti-unting lumiliwanag, na nagniningning sa buong paligid sa isang pula. At ang temperatura sa paligid ng katawan ng bawat isa ay tumataas din ng husto. Kinailangan nilang ilabas ang kanilang kaluluwang kapangyarihan upang labanan ang mataas na temperatura. Sa wakas ay nakarating na sa dulo ng daanan, pagdating nila dito, nabigla sila sa eksenang nasa harapan nila. Sa dulo ng sipi, mayroong isang malaking maapoy na pulang mundo. Mayroon ding lawa dito, ngunit ang lawa na ito ay nabuo ng magma. Ang gininto ang pulang magma na bumabagsak na may mga bula. Kahit ang hangin dito ay sobrang init. Maaaring mahirapang huminga ang mga ordinaryong tao sa lugar na ito. Ang mas nakakatakot ay nasa gininto ang pulang magma na ito, tila napupuno ito ng napakalaking enerhiya, at ang enerhiyang ito ay parang aapaw anumang oras. Dahil sa sobrang mataas na temperatura, ang hangin sa itaas ng magma lake ay nadidistort, kaya imposibleng makakita sila sa malayo.
Gayunpaman, ang daanan ay nasa dulo na dito, at kung gusto nilang sumulong, walang duda na itong Magma Lake ang lugar na dapat nilang gugulin. Ang pinaka-nalilitong tanong sa isip ni Tang Wulan ay, iyon lang ba? Ang magma ay may mataas na temperatura, ngunit hanggat hindi ito nakalubog sa magma, para sa title Daoluo, ang ganoong kataas na temperatura ay hindi pa rin pansamantalang problema. Hindi ba ito lang ang kailangan mong lumipad? Siyempre, sabi ko. Kabilang sa mga ito, mayroon pa ring ilang mga panganib, at ang pinakamalaking panganib ay nakasalalay sa hindi mahuhulaan. Dahil hindi nila alam kung ano ang susunod nilang haharapin. Sinabi ni Tang Wulan, natatakot ako na hindi ito ganoon ka-simple. Kuya, guguluhin kita. Humalaklak si Airong, walang problema, walang problema. Nagkataon na maliligo ako, papasok ako at titingnan. Habang nagsasalita siya, ang kanyang balat ay naging ginto, at siya ay tumalon at lumipad sa tuktok ng lawa ng magma. Ang purple golden light ay kumikislap sa mga mata ni Tang Wulan, na may mga purple magic pupils. Nakatitig sa figure ni Kuya Airong, handang makipagkita sa kanya anumang oras. Kunin ang walang laman na gininto ang katawan ni Aroheng. Napakahirap pa rin para kay Magma na saktan siya, at mas nararapat na hanapin niya ang paraan. Ang iba ay nagtipon-tipon sa likod ni Tang Wulan, bawat isa ay naglalabas ng kanilang kapangyarihan ng kaluluwa upang labanan ang mataas na temperatura. Isang rung ang lumipad sa tuktok ng Magma Lake, itinaas ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo. May gintong pula sa paligid, at kahit ang distansya ay medyo mahirap makita. Ang hangin ay baluktot na parang mga alon ng tubig. Ang isang rung ay magaspang sa ibabaw, ngunit sa katunayan siya ay maingat bilang isang buhok. Siya ay lumilipad habang pinagmamasdan ang nakapalibot na lupain, pinapanatili ang lahat ng bagay sa paligid niya sa isip. Ang paglipad sa Magma Lake na ito ay walang alinlangan na napakaingat. Sa pangangatawan na tulad ng kay Xu Xiaoyan, kapag nahulog siya sa lawa ng magma, wala nang matirang buto. Para sa kaligtasan ng mga kasosyo, kinakailangang magsiyasat ng malinaw. Sa sandaling ito, ang biglaang pagbabago. Ang Magma Lake sa ibaba ay gamulong ng marahas, at pagkatapos, isang nakakabinging dagandong ang tumunog, at isang malaking magma fireball na may diameter na higit sa 5 metro ang lumipad patungo sa Airong. Ngumuso si Airong at nagpasabog ng suntok. Sa kanyang cultivation base, hindi magkakaroon ng panik sa harap ng mga pag-atake sa anumang sitwasyon. Ang magma fireball ay sumabog, ngunit hindi ito nasira. Isang figure ang lumitaw sa loob, kasing bilis ng kidlat, at agad na dumating sa harap ni Airong, binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Ayon, yakap. Isa itong humanoid na nilalang. May mga kamay at paa rin, mga 3 metro ang taas, at nakapulupot sa bowl ang apoy noon. Sumabog ang bowl ang apoy, at hindi ko alam kung paano nito ginamit ang lakas ng pagsabog, at sa isang iglap ay nakarating ito sa harap ni Airong. Ang sarili nitong mataas na temperatura ay ang pinakamahusay na sandata, at pagkatapos ay binigyan nito si Airong ng ganoong yakap. Nagulat si Airong, mabilis ang takbo ng kalaban kaya hindi siya makariyak ng buo. Pero pagkayakap niya, ngumisi siya at niyakap ng mahigpit ang isa't isa. Sa pamamagitan ng poof, ang katawan ng nasusunog na lalaki ay direktang nabasag ng kanyang distansya. Ngunit ang mga apoy ay kumikislap at naging nagninangas na mga ilaw, ngunit sa hindi kalayuan ay muling nagsama-sama sa dating anyo, na lumulutang sa hangin. Sa oras na ito, malinaw na nakikita ng lahat kung ano ang hitsura ng taong ito. Humigit kumulang 3 metro ang taas, ang buong katawan ay ipinakita sa maapoy na pula, na may isang pares lamang ng mga mata na nagninangas na may gintong apoy. Mukhang kakaiba. Ito ay malinaw na isang nilalang na may napakadalisay na elemento ng apoy. Makikita na sa lakas ng walang pagtulong na gininto ang katawan ni Airong, may ilang marka ang lumitaw sa kanyang katawan matapos niyang yakapin. Sa ganitong paraan, natatakot ako na kung binago niya ang ordinaryong titulong Daoluo, hindi niya kayang yakapin ng ganito. Sa sandaling ito, ang mga bowl ang apoy ay tumaas mula sa lawa ng magma, na nasuspine sa hangin at sunod-sunod na sumabog, na nagpapakita ng parehong figure. Kakaiba, ang lumitaw sa mga bowl ang apoy na ito ay hindi lamang sa anyo ng dating anyo ng tao, kundi maging sa anyo ng mga hayop. Halimbawa, mayroong mga lobo ng apoy, mga leon ng apoy at iba pa. Ngunit ang anyo ng tao ang pinaka. Sa kanila, mayroong isang humanoid fireman, na 7 metro ang layo, at ang kanyang aura ay napakalakas. Kung hinuhusgahan lamang mula sa intensity ng enerhiya, natatakot ako na ito ay malapit na sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Lihim na nagulat si Tang Wulan sa kanyang puso, mabuting kapwa, talagang maraming bagay ang nakatago sa templo ng digmaan. Sa napakaraming kakaibang pag-iral, ito ay talagang madaling sabihin kaysa gawin upang labanan. Bukod dito, ang kalaban ay tila may kakayahan na halos walang kamatayan. Gayunpaman, ang mga pag-iral na ito ay hindi tulad ng mga kaluluwang hayop. Dahil halatang iba sila sa aura ng spirit beast. Sa napakaraming fire elemental na nilalang, hindi madaling sumugod. Hinigpitan ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay at iminwestre si Xu Xiaoyan sa likod niya. Ang elemento ng apoy ay maaaring patuloy na muling mabuhay, at kailangan nilang sumulong ng husto. Ang mas maaga sa oras na ito, mas mabuti. Pakiusap huwag mong gawin ito.
Sa sandaling ito, ang malaking Burning Man head ay biglang nagbitaw ng mga salita at sinabi sa direksyon ni Tang Wulan. Gumalaw ang puso ni Tang Wulan, at nakapagsalita ang kabilang partido. Hindi ba talaga may kaugnayan ang kanyang lahi sa tao? Ang headed foreman ay tumingin sa direksyon ni Tang Wulan at bahagyang yumuko at sumaludo sa kanya. Kung hindi dahil sa maapoy niyang pulang katawan at maningning na gininto ang mga mata, mukha talaga siyang tao. Hello, hiyang-hiya ako na abalahin ka sa kapangahasan. Pero pagpasok natin sa templo ng digmaan, kung gusto nating magpatuloy sa unahan, parang ang lawa lang ng lava sa harap natin. Gusto lang nating tahakin ang daan, nang walang mali siya. Sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses, at kasabay nito ay hindi maluwag ang kanyang pagbabantay. Maging handa na harapin ang atake ng kalaban anumang oras. Sinabi ng ulo ng apoy, hindi kami malisyoso. Ngunit kanina, naramdaman ko ang hininga ng Diyos, kaya ako mismo ang lumabas upang makita ito. Maaari ko bang itanong, sino sa inyo ang tunay na Diyos? Ang hininga ng Diyos. Ang lahat ay hindi sinasadyang tumingin kay Tang Wulan. Ang hininga ng Diyos na sinabi ng malaking apoy na ito ay dapat ang dating trident ni Tang Wulan. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Tang Wulan at nagsabi, paumanhin, walang paninirang puri dito. Marahil, ang naramdaman mo noon ay ang hininga ng artifact na ito mula sa akin. Habang nagsasalita, inilabas niya ang Sigod Trident. Ang mga kalaban sa harap nila ay napakalakas, at inilalabas nila ang mga artifact para sa layunin ng pagkabigla. Sa sandaling lumitaw ang Sigod Trident mula sa kamay ni Tang Wulan, isang kakaibang tunog ng mga alon ang biglang tumaas sa hangin, at ang mga kasama sa paligid ay biglang nakaramdam ng lamig, na naghihiwalay sa init sa kanilang harapan. Nang makita ng ulo ng apoy ang Sigod Trident, ang kanyang malaking katawan ay biglang nanginig, halos lumabo, na nagsasabing, super banal na kasangkapan. Sabay-sabay pang ang naging matalas ang boses niya na nagpapakita ng sobrang excited na mood. Super Artifact. Walang ideya si Tang Wulan tungkol sa klasifikasyon ng mga banal na kasangkapan. Sa katunayan, natatakot ako na walang sinuman sa kontinente ng Daoluo ang maaaring magkaroon ng konsepto tungkol sa paghahati ng mga banal na kasangkapan. Ano ang ibig sabihin ng tinatawag na super artifact? Si Tang Wulan ay naguguluhan lamang sa oras na ito, ngunit hindi siya nagtanong. Ang pinuno ng bumbero ay mukhang tuwang-tuwa, at nagsimulang sumayaw ng kaunti, ang iba pang mga bumbero sa paligid ay gumawa din ng maingay na tunog, ang ilan sa mga tunog ay lubhang kakaiba, at sila ang dapat na wika ng kanilang lahi. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pananabik, ang pinuno ng bumbero ay nagsabi, hello, iginagalang na mga tao. Hindi ko inaasahan na mayroon kang isang super artifact. At hindi ka isang Diyos, kung gayon, maaari mo lamang patunayan na isang problema ang nakasalalay sa iyo. May dugong antas ng Diyos na dumadaloy, kung hindi, ang sobrang artifact ay imposible para sa iyo na gamitin. Mayroon akong isang maliit na kahilingan, hindi ko alam kung maaari kang humingi ng tulong. Si Tang Wulan ay natigilan saglit, humihiling. Ngayon lang kami nagkita, tinatanong ba ng kabilang partido ang sarili niya? Ngunit ang problemang kinakaharap nila sa oras na ito ay ang pagdaan sa magma sea na ito, at natural na hindi niya ito matatanggi ng sabay-sabay. Pakisabi kung kaya ko. Saglit na natahimik ang pinuno ng bumbero, at nagsabi, sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya mo ito. Ayokong pilitin ka. Hindi ko kailangan na mangako ka sa amin ng anuman. Sana lang kung magagawa mo ito sa iyong buhay. Maging isang Diyos, kung pupunta ka sa kaharian ng Diyos, maaari mo bang mahanap para sa amin ang aming orihinal na mundo, ang aming orihinal na tahanan? Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, kahit na ang mga salita ay medyo nakakalito, narinig pa rin ni Tang Wulan ang ilang mga pahiwatig. Ibig mong sabihin, hindi ka kabilang sa Daoluo continent. Tanong ni Tang Wulan. Gatlang gitling. For more videos, please like, share and subscribe.